الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الفتاح الحليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد عالم الغيب والشهادة العزيز الحميد يكتب لكل إنسان عمله ويرسل له سعيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras. At ating luwalhatiin siya at tayo magpasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin kahapon, ngayon at bukas. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, alhamdulillah, tayo po ay nandito ngayon sa ating programa. Ito po yung pangalawang episode ng programa na pinamagatang TGIS. Ang ibig sabihin ng TGIS is Their Journey to Islam Stories. Na kung saan ito po yung kwento ng mga aspiring Filipino revert Muslims kahit saang lupalop sila ng sandaigdigan, ay ito ay programa para mapakinggan ang kanilang kwento ng kanilang buhay, inshallah subhanahu wa ta'ala. Upang sa ganun ay mayroon tayo matutunan ika nga mula sa kanila ng mga aral sa kanilang pagyakap sa Islam, mga challenges ika nga sa kanilang buhay na kinahaharap pagkatapos silang yakapin ng Islam, inshallah. Na kung kaya, wag natin patagalin, kasama ko po ngayon sa ating programang ito ay walang iba kundi ang walang kapagurang kapatid natin na laging sumusuporta sa ating pagdating sa ganitong klase ng programa, pagbibigay at paglalahad ng mga kwento, pagtatanong ika nga sa mga kapatiran natin mula sa iba't ibang aspeto ng buhay bilang isang Muslim. So, tawagin natin ang ating kapatid para sa ganun ay maging kasama natin upang tanungin yung isa sa mga special guest natin inshallah at ipakilala niya ang ating guest ngayon inshallah. So falyatafaddal akhi Ali Khamlun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa iyo Ustad Abu Safia at sa lahat ng mga nanonood, mga taga-subaybay ng iyong page, ang Ustad Alimuddin page, at of course sa Anwar the Light. At dyan sa Pilipinas ay magandang gabi sa inyong lahat at lahat ng mga nanonood within in Berlin, New York, Kuwait, Dubai, at dito sa Gitnang Silangan, magandang hapon at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyong lahat. At nawa po inshallah, samahan niyo po kami sa isang oras at kalahati na kung saan ay maririnig natin ang bawat boses ng ating mga nagbalik Islam, na kung saan bibigyan natin sila ng pagkakataon na marinig natin ang kanilang mga hinaing, kanilang mga tagumpay at paano sila nagtagumpay mula sa mga, sabihin natin, mga maliliit na mga bagay nung sila ay yumakap sa Islam. At sa pamamagitan ng aming show, inshallah, ay magkakaroon kayo ng mga kaalaman, may inspire kayo. At the same time, of course, mamimigay po kami ng limpak na salapi na kung saan ay ora mismo ay darating sa inyo ang load na yan, inshallah. Abu Safia? Aywa, mashallah tabarakallah. Unang-una, ako po ay nandito ngayon sa Makkah Al-Mukarramah. Ikaw po ay nasa Yambo at ang ating guest ay nasa Jeddah, inshallah. So, kumusta ang weather dyan sa Yambo? Well, so far, alhamdulillah, ay katulad ng weather ng Medina sapagkat medyo malapit-lapit kami. At the same time, mashallah, napakaganda at parang gustong-gusto ko lang mag-jogging. Kaya lang, of course, dahil sa ating programa, ay hindi natin muna maiwanan. At mamaya-maya, inshallah. At everything is good, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so without further ado, mga kapatid, ay ating ipakilala yung ating kapatid, inshallah, na ating special guest for today. So, but of course, bago natin ipapakilala ang ating guest, ay meron tayong hinanda sa kanya. Meron ba, Ustad Alimuddin? Yes, I think meron. So, camera roll. Ating director na si Akh Marwan, mashallah, jazahullah khair. Walang sound. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kayong inaanyayahan na saliksikin ang kagandahan ng pananampalatayang Islam dahil ito ang tunay na relihiyon na ipinadala sa atin ng dakilang tagapaglikha na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan ito'y relihiyon ng mga naunang propeta mula kay Adam, Moises, David, Jesus at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huling sugo. At aking iiwan sa inyo ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. O kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya sa impyerno. Ang panggatong
ay bato at ang mga tao. Mashallah, tabarakallah, napakaganda. Kung ating nasubaybayan at nakita ang pa-preview natin sa kanya, ay mashallah, ito ay tagos sa ating mga puso sapagkat ramdam na ramdam ng ating panauhin ngayon na Ustad Alimuddin kung paano niya naisa sa pamuhay, kung paano niya ini-enjoy ang kanyang pagbabalik Islam sapagkat karamihan sa mga nagbalik Islam ay katulad din niya at karamihan din naman ay mga hindi. Pero sa kanya ay maaninag natin sa pamamagitan ng ating preview camera sa kanya na talagang feel niya. It means to say that nag-sink in talaga sa kanyang pag-Muslim. So without further ado, ipapakilala na natin ang ating butihing panauhin na ating napili for this week. Mashallah. Ang ating pong panauhin for this week ay isa siya, sabihin natin, sa mga thousands or millions na nagbalik, sabihin natin, nagbalik Islam at ng ibang sabihin natin, ng ibang bansa upang matugunan ang sabihin natin mga pangangailangan ng kanyang pamilya from Philippines, from Batangas, pumunta dito sa Gitnang Silangan way back 2009. Doon siya nagtrabaho sa kanyang unang kumpanya, isa sa mga trabahador na kung saan ang kanyang kumpanya ay isa rin sa sinubok ng kapalaran na kung saan ito ay sabihin natin nag-close, ika nga. But of course, dahil sa kanyang sipag at tiyaga at nandun yung kanyang pagmamatiis, kanyang pagiging matiisin, ay talaga namang nagpatuloy siya. At hanggang sa nakapagtrabaho ulit sa pangalawang kumpanya na mashallah mas higit at mas magandang kumpanya kumpara sa nauna na kung saan ngayon ay nagtatrabaho siya sa isang private firm na isang contractual doon sa sabihin natin sa pinakamalaking gasolinahan. I mean gasoline company dito sa Gitnang Silangan ng Aramco na mashallah magandang kanyang work ngayon. At the same time nakasama ko na ito for more than how many years? I think more than 5 years ata sa pagbabahagi ng kaalaman, especially sa pagdadawa sa labas at napakasigasig niya, mashallah. Hindi man natin marinig ang kanyang boses na siya ay nangangaral, ngunit sa likod ng mga aming pangangaral at pagdadawa sa labas ay nandoon siya palagi at minsan ay talaga namang makita natin ang kanyang hindi mapantayan at mabayaran ang kanyang pagsuporta sa ating outside dawa na kung saan isa siya sa volunteer ng Islamic Education Foundation ng Al-Hamra kasama ng ating mga masisigasig na mga asatid at mga tagapangaral ng ating pananampalataya. Walang iba kundi, wag nating sabihin natin pagpapatopik-topik pa, ipakilala na natin, walang iba kundi si Brother Alfie Muhammad Ali Uy. Pasok. Brother Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah. So, Okay. kumusta Brother Muhammad Ali Oy? Mashallah, hindi ba nakakahiya sa suot mo? Para ka bang a-attend ng sabihin natin, katatapos mo lang ba ng ng session sa Congress? Hindi naman. Ay, di joke lang. Medyo pinapagaan namin ang iyong kalooban sapagkat alam namin na ang bawat mga aming mga in-invite dito ay nasa hot seat na kung saan ay nandito tayo para pag-usapan ng iyong buhay, pag-usapan ng iyong mga tagumpay at mga struggles bilang nagbalik Islam. At of course ay welcome kaming manood kasama namin ang thousands, libu-libong nanonood ngayon worldwide sa pamamagitan ng fan page ng ating mahal na Ustad Alimuddin Onofre at of course ang ating kaibigan na si Anwar Delight. Ustad Alimuddin, painitin na natin ang ating talakayan, Ustad. Okay, unang-una sa lahat, binabati kita ng assalamualaikum kapatid na Muhammad Ali Oy. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, so naaninagan sa iyong ngayon, sa iyong kapaligiran na ikaw ay nasa trabaho, kasagsagan ng isang ng trabaho. Subalit ay sa kabila nito ay pinaunlakan mo ang aming imbitasyon upang magbahagi sa ating mga kapatid kung ano yung journey, ang iyong paglalakbay o ekspedisyon papunta sa Islam. So ito ay napaka mahalaga para sa atin din dahil sa naibabahagi natin at para magkaroon sila ng inspiration sa mga lalo pat sa mga katulad mo na isang balik Islam, papaano inaharap yung mga challenges na kung saan ibabahagi mo ngayon sa amin. Pero bago ang lahat, ay kasama ko ngayon ang grupo, ang iyong squad from Jeddah. Nandito ngayon sa aking likuran upang ikaw ay suportahan sa iyong
paglantad ngayon. Mashallah, tabarakallah. Okay, so nandito po sila Sheikh Muhammad, Sheikh Ismail Ricardo, nandito si Daud, nandito si Abdullah, na tumututok ngayon at maghanda ka sa mga katanungang ibabato nila sa iyo. Okay? So ikaw ba ay handa na? Inshallah, Ustad. Okay, so wag na natin patagalin yung mga katanungan. Okay. Yes, Ustad. Muhammad Ali Oy, sino at ano si Muhammad Ali Oy bago pa ang pagyakap niya sa Islam? Interesting question. Ako nga pala si Alpi Riola Oy, Muhammad Ali sa Islam. Dati po kung isang Katoliko at dati rin akong anting-anting ko. Kulto, kumbaga kulto. Anong group, anong specifically anong klaseng kulto ito? Kasi maraming klase ng kulto eh. Bali ano siya, nag-iingat ako ng mga mutya, mga medalyon, tapos nakapaggamot ng mga basic kumbaga. Ganun. Aha, okay. So since na Batangas ka, 'di ba? Yung base mo is Batangas noon. So mayroong malapit lang sa Laguna, may bundok doon na kilala sa mga pinupuntahan ng mga kulto na katulad mo. Anong bundok 'yon? Bundok Banahaw. Bundok Banahaw. So ano yung usually ginagawa mo doon pag ikaw ay nandoon sa Bundok Banahaw? Ano yung mga ginagawa mo doon dati? Bali, tuwing malaraw, namamanata ako, tapos hindi kumakain, tapos nakayapak pag umaakyat doon sa bundok, tapos pinapasok namin yung mga butas doon. Sabi ng mga kasamaan ko na ito yung katulad ng parang Jerusalem kung tawagin. Dito lahat sa araw na yun, sa malaaraw, doon nakita-kita lahat ng mga namamanata. Doon nila tinestestingan lahat ng mga daladali ng anting-anting, mga mutya, doon nila binubuhay. Pero nung ginagawa mo yun, at the same time ba naniniwala ka sa Diyos? Sa may kapal? Oo, naniniwala. Actually, Okay, sige. Fadal. Sige. Actually, ang patron ko talaga dati is Nazareno. Kaya isa sa naging ko is itatak sa katawan ko yung itsura ni Jesus. Jesus. So yung nagkatotoo yun na mayroong mukha si Jesus sa katawan mo? May itatak ko dito sa balikat ko. Sa balikat. Okay. Nakita mo yun sa Sheikh Ali, kapatid na Ali Khamlon, yung kanyang Jesus? Yung kanyang Jesus na pinenta sa kanyang balikat. Nakita ko actually nung first na nag-Hajj yan, if I'm not mistaken, kasi magkasama kami nitong brother na ito from the start na siya yumakap sa Islam, ay isa siya sasabi natin, nakita ko at kasama natin first batch I think sa Alhamra, na itong taong to masyadong napakasigasig, ngunit hindi pa siya kasing kasigasig katulad ngayon. But of course, nakita ko at I already questioned him what behind it, bakit may mga ganyan na mga pinagtatatawa ng mga kanyang So of course, pag-usapan natin yung what behind the tattoo na yan mamaya, of course. Okay. So, di ba, syempre, how do you combine yung, kasi parang lumalabas sa dual religion ka eh. Ikaw ay kulto nandun sa mga Mount Banahaw kung anong ginagawa mo doon. At the same time, you're a Catholic. Di ba, ikaw ay isang Katoliko. So, paano yung paniniwala ng anong different ng paniniwala ng isang Katoliko at ng isang kulto? Kasi nung sa Katoliko ko, bali nagsisimba lang ako, tapos pupunta ako, gusto ko laging pupunta ng iba-ibang simbahan, tapos magdadasal. Pero mas nung nagkaroon ako ng dala-dala sa mga katawan, kumbaga, mas lalo akong inaano yung sarili ko, na ipanata yung sarili ko na lahat ng aking buhay, sabi kong gano'n, iaalay ko lang sa mga pagtulong, sa mga ganun, tapos pagsamba sa kay Jesus nga, kasi pagkakalam ko si Jesus is Diyos talaga. Yun ang ko.
Okay. Okay. I mean, napaka nun, masyado. Kasi mantakin mo. I mean, you cannot imagine na isang devoted na kulto, isang devoted na Catholic, tapos biglang nag-shift sa ibang relihiyon na walang iba kundi ang Islam. So bukod doon sa ikaw bilang isang kulto, yung yung Muhammad Ali Oy, sino yung Muhammad Ali Oy pagdating naman sa pagkatao? Bukod sa pangrelihiyon na pag-uusapan. Anong medyo ni Muhammad Ali Oy bilang isang ayan tao? na. But of course, Ustad Alimuddin, bago sagutin ang ating mahal na panauhin, kabahan ka na sapagkat papunta na tayo sa mga love life. Hindi, nagjo-joke lang ako. Go ahead, Muhammad Ali Oy. Okay. So anong pinagkakaabalahan ni Muhammad Ali Oy nung siya ay hindi pa Muslim bukod sa kanyang pangrelihiyon na aspeto ng kanyang buhay? Actually, nung hindi pa tayo Muslim, mabarkada ako. Tapos lahat ng bisyo nandoon. Alhamdulillah. At talagang sabi nga, magulo ang buhay noon kumpara sa ngayon. Alhamdulillah. Okay. Napakaganda. So balita ko Khalikamlon, isa siyang mahusay na dancer. Noon. Hindi pa siya Muslim, siyempre. I think for more than 5 years na magkasama kami nito sa Dawa Center, hindi ko alam na dancer siya. Okay, masaya. So meron siyang grupong sinamahan, ika nga. Napaka naman. But of course, bago natin halongkatin ang kanyang mga nakaraan na Ustad Alimuddin, lahat ng ating mga viewers, kayo po ay nakatutok sa TGIS. Hindi ito programa ng kung ano mga programa, kundi ito ay programa na kung saan ay kakaiba. Ika nga, their journey to Islam stories. Ika nga, ang ating mga kapatid na mga nagbalik Islam ay ito ang kanilang, sabihin natin, ito ang kanilang programa na kung saan damin sa lahat ng kanilang mga tagumpay at mga pagsubok. Of course, Brother Muhammad Ali Oy, for more than 5 years magkasama tayo sa journey sa hirap at ginhawa doon sa Islamic Center na kung saan nagsarado din ang Islamic Center doon sa may sabihin natin sa may Al-Lami, mashallah, naway pangalaga ng Allah ang nagmamayari noon. But of course, nakita ko kung paano ka sabihin natin yung improvement ika nga. Pero brother Muhammad Ali Oy, ang kakaiba kasi sa iyo ay nakikita ko yung improvement, but of course nandun yung struggle, ika nga, yung mga challenges na paano ba maging matuwid talaga sa pagbabalik Islam. Ngunit meron akong katanungan which is kakaiba. Ano ba ang, sapagkat lahat ng ating mga brothers na nagbabalik Islam, of course, ganun din ang ating butihing ustad na si Ustad Alimuddin ay isa rin, alam natin na lahat ng mga nanonood na isa rin siyang balik Islam, ika nga katulad mo. Iba-iba ang istorya, ang gulo ng inyong mga buhay. Sapagkat ang dami, mashallah, napaka-colorful ika nga ang mga istorya ng inyong buhay. Anong meron sa Muhammad Ali Oy na kakaiba sa lahat ng nagbalik Islam? Yun ang gusto kong marinig bilang isang born Muslim na kapwa kabang sa Moro niyo na Maranao. Anong meron sa Muhammad Ali Oy na dating Alfie Oy na kakaiba? What make you different among the new Muslims? Yes. Ganon, ika nga. Go ahead, Brother Ali. Nung pagkakaiba pagiging unique hindi ako sanay sa harapan ng camera. Okay. Hindi siya sanay, mga kapatid, hindi siya sanay sa ganitong klase ng programa kasi nga first time, sa totoo lang, mahiyain po talaga siya at hindi siya humaharap sa camera. Pero nasa likod lagi siya ng camera, sumusuporta sa da'wa. Okay? So, pero para hindi akabahin natin ang tanong. Okay. So, unang-una, saan ka nag-Muslim? Sino ang nagdawa sa'yo sa Islam para yakapin ang Islam? Bali, nung bago pa man ako mapunta dito sa Saudi, may tito kong balik Islam na ngayon nasa Mindanao na siya. Ngayon nasa MI na rin siya ngayon. Bali siya yung sa akin nag-imbita, tapos nagkaroon rin ako ng barkadang Bor Muslim na hinikayat din ako, pero hindi siya nagpaliwanag sa akin. Tapos kadarala na niyaya ako ng tito ko mag-apply, tapos hindi naman tapos hindi naasahan na nakarating dito sa Saudi na kahit lahat ng papeles wala. Yun
Tapos yun, yung tito ko sabi niya sa akin na mag-Muslim ka pag nakarating ka doon, alamin mo yung Islam para mas alam mo yung ano yung nasa paligid mo. Tapos sabi ko, oh sige, titingnan ko, babasahin ko kasi sa ano ko dahil si Jesus nga ang alam kong Diyos. Pero nung dating ko dito, obserba ako tapos may nakilala ko isang Indiano, sabi kong ganun, gusto kong malaman yung Islam, baka bigyan mo ko ng ng babasahin. Saang lugar 'yon? Dito sa Saudi, saang lugar? Sa Jeddah. Dito sa sa Hamdaniya. Dati naming kumpanya sa Old Camp. Tapos yun binigyan ako tapos kasi 3 months kaming walang trabaho hanggang sa na yun sa unang buwan pa lang ng ng pagdating namin nagbasa-basa na ako hanggang tinanong ko sa sa isang Pakistan na sabi niya gano'n na meron akong isang kilala na Pilipino na mga Marano kasi yun mga nakasama ko. Sabi niya gano'n na meron akong kilalang bibigay ko sa kanya tapos tatawagan. Tapos natawagan si Ustaz Abu Daifa sa Kilo 5. Tapos sila yung nagdawa sa akin. Tapos siya rin nagpasyada sa akin. Masya Allah. Masya Allah. Ibig sabihin, ang pinakapulot dulo talaga nito sa pagyakap mo sa Islam, naging instrumento nung nagpasyada sa iyo, walang iba kundi si Sheikh Abu Hudhaifa. Masya Allah. Ustad Alimuddin, with respect sa ating pagsasalita, si Ustad Abu Hudhaifa ay nag-guest din natin sa ating kabilang talk show, which is na istorya din niya. Oo, Masya Allah. Oo. Masya Allah, tabarakallah. Okay. So, back to balikan natin yung bago ka pumunta na Saudi Arabia, hindi ka pa Muslim noon. Pero nung ikaw ay nasa Pilipinas noon, mayroon ka bang idea tungkol sa Islam? Mayroon ka bang mga kapitbahay na mga Muslim? At ano yung impression mo sa Islam o sa mga Muslim noon bago ka pa yumakap sa Islam? Wala akong alam sa wala akong alam sa Islam, basta alam ko Muslim, nakikita ko nakamalong, tapos matatapang, yun nasa isip ko kasi nagkaroon ako ng barkadang Muslim. Na talagang sabi nga sanggan dikit ko kasi kapag may kaaway siya, kasama ko. Tapos kapag kumain kami, kasama ko, tapos naisama ko siya sa bahay namin. Pinapakain ko pa nga ng pagkain sa amin ng munggo. Baboy, pinapakain mo ng baboy? Kumain mo siya. Hindi siya kumain. Yung pala bawal, sabi. Bawal pala. Kaya doon, nagkaroon ako ng idea na bawal pala sa Islam yung baboy. Pero hindi sumagi sa isip mo na mga Muslim ay terorista, mga Muslim ay namumugot ng ulo, mga which is yun yung mga usually na nagagrasp ng mga non-Muslim mula sa panig ng Islam dahil sa mga media at iba pa. So ikaw naman, anong experience mo sa bagay na yan? Nagkaroon din ba ng ganon? So hindi sumagi sa akin, sa isipan ko na ganon, naririnig ko yung Muslim na ganon, pero hindi ko ba na totaling yung iba nagagalit sa Muslim dahil terorista, pero ako hindi, sabi ko gusto ko malaman yung Islam kung bakit tinatawag nilang mga terorista, magugulo, ganyan. Kasi may kaibigan ako na hindi naman ganun hindi naman magulo na terorista talaga. Napakaganda. Gusto kong magbigay diin sa katanungan ni Ustad Alimuddin. Brother Muhammad Alioy, alam ko sa dami-dami ng mga experience mo sa pag-attend, mashallah, sa walang sawang pag-attend ng mga aralin patungkol sa ating pananampalataya. In fact, nakikita kita na sumasama diyan kay Ustad Alimuddin sa Makkah upang kumuha ng kaalaman at sumuporta sa kanila. At the same time, nakikita ko din na minsan nandun ka sa mga ustad natin sa Jeddah na talagang siservisyohan mo sila. At dahil doon, nakikita namin, although hindi ka namin nakikita in front of the camera, pero lahat ng mga mangangaral, nandun ka nakadikit sa likod nila. Because alam namin na mahiyain ka at ayaw mo ng camera, pero ikaw yung nakahawak ng camera upang bigyan ng linaw o kaya liwanagan ng camera ang ating mga tagapangaral. For how many years sa journey mo, sa pagsama sa mga mangangaral at mga batikan natin, mga tagapagpalaganap ng Islam, ano yung pinaka-tumatak sa'yo na natutunan mo? Good question. Ano yung hindi mo malimutan ika nga mula sa kanila? Yung isang pagiging mabuti sa kapwa, tapos maging masabar sa lahat ng bagay.
Mhm. Alam mo, Ustad Alimuddin, hindi ako, parang first time ko na makita ang brother Muhammad Aliwi na mahihain because the way I spoke to him, I talked to him before, ay hindi siya ganyan masyado. Para gabang ang kaharap niya ay, hindi ko alam kung kaharap niya ay, pero mahihain siya ngayon. But of course, yes, sa lahat ng ating mga magiging future guests at mga panauhin, of course, itong programa ito ay kailangan ay hindi naman pakapalan ng mukha, kundi ito ay programa na binibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga brothers na yumakap sa Islam na ibulalas nila ang kanilang mga sabihin natin mga nakaraan, ika nga, sapagkat upang maging pamarisan sila at maging inspirasyon ng ating mga nagbalik Islam din, o ika nga, sapagkat naniniwala ko sa Dalimuddin na ang bawat mga nagbalik Islam ay iba-iba ang putahin ng kanilang pagmumuslim. Iba-iba ang anggulo, ika nga, istorya ng kanilang buhay. Kaya naman, nandito tayo sa programang ito upang halungkatin kung ano yung mga anggulo ng buhay nila. At dahil dyan, Brother Alioy, follow-up question bago magbigay na naman ng ibang question ng ating ka-co-host na si Ustad Alimuddin. Pagkatapos nun, dahil maroon ka natutunan, Masya Allah, ano yung hindi mo makakalimutan na pangyayari sa field ng dawa? Kanina ay ibang sinagot mo, ngayon ay sa dami ng napuntahan mo sa mga lugar na yun, anong hindi mo makakalimutan na pangyayari sa lugar na yun na tumatak talaga sa'yo? Mahihain talaga ito si Alioy ngayon. yung pag unforgettable moments mo sa sa pagsama sa mga dawa. Ay yung minsan yung pagsaraduhan ka ng mga ng mga kababayan natin Pilipino pag nagdadawa tayo. Tapos minsan tatakasan ka, sabihin wala, sabihin tulog, ganyan. Isa yun sa tapos minsan may dala kang pagkain, no? Tapos isa mo dala kang pagkain, naalokin mo na. Ustad Alimuddin, ang kakaiba dito sa atin, dito sa Gitnang Silangan, I don't know if sa Pilipinas nangyayari din, pero dito kasi sa larangan ng dawa, ang kakaiba dito ay kapag ikaw ay mayroong dala-dala, halimbawa ni Brother Alioy, dala-dala niyang isang malaking cake galing sa Islamic Center natin at mga Diyos, ikaw pa yung pinagsasaraduhan. Ikaw pa yung may dalang cake na social. Ikaw pa yung pinagsasaraduhan. Subhanallah. Kaya naman iba ang mga istorya ng buhay. Of course, ito yung makikita natin sa istorya ng ating mga mangangaral. Yes, sa Ustad Alimuddin, magtanong po tayo. But of course, lahat ng ating mga taga-subaybay, kayo po ay live na nakatutok sa TJS na kung saan their journey to Islam stories ang ating pinapakinggan po, mga kapatid. Okay, mashallah, maraming shout out sa lahat ng mga sa atin ngayon sa aking page at gayon sa page ni Anwar Delight. Bago ko tanungin si Muhammad Alioy at magpatuloy sa katanungan, sa sino man po ang mayroong katanungan para sa ating guest for today, ay maaari silang magtanong sa pamamagitan ng kanilang paglagay ng kanilang mensahe sa comment section below. At yan po ay any question po ay matinding katanungan, kagimbal-gimbal na katanungan para sa ating guest, welcome po yan at sasagutin at handang sagutin ng ating guest inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay, Muhammad Alioy, bilang isang bagong yakap sa Islam, syempre hindi ka lingid, ika nga sabihin natin sa mga yumakap sa Islam ay lahat dumadaan sa mga challenges, dumadaan sa mga pagsubok sa kanilang buhay. Di ba? Ano ang pinakamatinding challenge ng isang Muhammad Alioy pagkatapos ng yakapin ng Islam? Isa sa mga naging pagsubok sa aking buhay nang yakapin ko ang Islam isa yung unang naging pamilya ko na papapamiliin ka na kung sila ba o ang reliyon na niyakap mo. Hanggang ayun lahat. Walang problema umiyak, walang problema, may mga tissue siguro dyan. Okay, sige bro, go ahead, i-share mo, ibahagi mo yan. Paano mo ito hinaharap? Paano mo ito naharap yung pagsubok na yun? Bali yun ginawahan ko yung dati kong nanay ng mga anak ko dati na abot sa Islam tapos ayaw tanggapin. Pero ginawa ko hanggang sinabi niya na ganun, yung pala ayun, naging pagsubok sa akin yun. Pero hindi ko tinigil yung sabi ko sa sarili ko, kailangan ko maghanap ng kaalaman para ipamahagi sa kanila yung natututunan ko kung anong niyakap ko ngayon na reliyon, dahil sabi kong gano'n sa sarili ko,
hindi ko mapapaliwanag ang Islam kung wala akong kaalaman. Kaya sabi kaya ano 'yun, kahit nasa malayo kung katulad sa Tuwal, 45 minutes ang biyahe mula sa Jeddah, tina-travel ko siya para makahanap lang ako ng kaalaman. Tapos lakad, minsan ginagawa ko is nakikisakay lang ako, minsan wala pang pamasahe, minsan ride lang ganun. Mula sa saksi kami diyan. Totoo yan, mashallah. Okay. Brother Alioy, sa paglalakbay mo sa mga ganyang mga sabihin natin, sa mga hindi mo makakalimutan, isa yan sa tanda na sabihin natin nagpapaangat at nagpapatibay sa ating pananampalataya bilang mga ginabayan sa Islam, mashallah. Do you think, my question is, nakailang years ka na mula na ikaw ay yumakap sa Islam, Brother Muhammad Alioy? Nasa 11 years na rin. Okay. Sa 11 years, mashallah, tabarakallah, sa 11 years na yon na ikaw ay yumakap sa Islam hanggang ngayon, mashallah, ay sabihin natin na you're struggling ka nga sapagkat ang buhay, hanggat hindi tayo binabawian ng buhay, ay may mga challenges sa buhay, lalo na kapag mga balik Islam. Sa 11 years na yon na ikaw ay yumakap sa Islam, sumagi ba sa isipan mo? Pumunta ba ito sa rurok ng iyong pag-iisip, ika nga, na sa tanang buhay mo bilang dating member ng kulto, bilang ang daming tato sa buhay, sabihin natin dancer, ika nga, palaboy mula sa mga kaibigan, ika nga, iba ang nakaugalian mo noon nung hindi ka nag-Muslim. For 11 years, sumagi ba sa isipan mo, for example, nung hindi ka pa yumakap sa Islam, na magmumuslim ka o kaya gagabayan ka ng Allah sa Islam? Ito ba ay sumagi sa buhay mo na sa buhay ko ay magiging Muslim ako in the future? Ito ba ay nasabi mo sa sarili mo, ika nga, before? Ay bala ka bang? Hindi talaga sumagi sa isipan ko kasi hindi ko akalain na makakarating rin ako dito sa Saudi. At kasi yung buhay ko noon kumbaga makamundo na lahat. Lahat nandun yung mga happenings, lahat na lahat ng ipinagbabawal sa Islam isa nagawa ko. Kumbaga, kaya simula nung niyakap ko yung Islam, totaling nung nag-aral ako, iniwan ko talaga siya. Hindi ako nahirapan kasi dahil inunti-unti ko siya hanggang sa pag-aaral ko. Ustad, alam mo din ang kagandahan, mashallah, dito sa Gitnang Silangan, isa sa mga departments o kaya pamamahala ng ating gobyerno ay mayroong isang department, ika nga, itong mga Islamic centers, ika nga, hindi ito mawala, ito ang tatak ng Saudi Arabia, na kung saan, mashallah, ito yung mga paprograma nila para sa mga lectures, para sa ating mga kababayan na hindi pa Pilipino. Ito yung kagandahan, sapagkat most of the time, I think 80% ng mga nagmu-Muslim galing sa Pilipinas. So kaya kahit galing sa ibang bansa ay dahil because through the efforts ng ating mga Islamic centers. Ustad, alim mo din, ano yung bilang nagtatrabaho sa Islamic Center full-time dyan sa Makkah, what do you think ngayon yung may mga bago ba sa mga project natin when it comes sa paggabay sa mga ganitong brother natin na nagbalik Islam? Ano yung may offer ng ating Islamic Center, ika nga? Bilang isang da'i, official da'i dito sa mga Islamic Center ng Makkah Al-Mukarramah, at pero bago lahat yan, si Muhammad Alioy, saksi tayo sensei sa kanyang pagtatsaga at pagsusumikap para magampanan ang isa sa mga napakahalagang tuntunin ng isang balik Islam o ng isang Muslim ay walang iba kundi ang pag-imbak ng kaalaman regarding sa kanyang pananampalataya. Ito ay isang napakalaking elemento, napakalaking bagay para sa isang Muslim, lalo pa sa isang balik Islam. Now, back to your question, bawat center mayroong iba't ibang mga programa na inilaan, na which is na plataforma na inilaan para sa mga balik Islam, at hindi lamang yan para sa mga balik Islam kundi generally speaking para sa lahat ng Muslim at para sa lahat ng hindi Muslim. So, mayroong kanilang mga programa. Ito ay programa para sa mga balik Islam, ito ay programa para sa mga non-Muslim, ito ay programa para sa mga Muslim mismo.
So, hindi yan na ikaila sa mga nagtatrabaho sa mga Islamic Center. Subalit ang mga programang ito ay different yung approach at different execution yung center. Papaano nila ito sa katuparan. Kaya nga't makikita mo sa mga center, may mga programa sila para sa mga non-Muslim na mga halimbawa ng basketball, di ba? Competition ng basketball, di ba? Sports, field ng sports. Sa mga balikis na naman, nandiyan yung mga nandiyan yung mga follow-up, nandiyan yung pamamahagi ng mga seminars at iba pa. So, iyan ang mga bagay na hindi pwedeng mawala sa Islamic Center sapagkat yan mismo nabubuhay ang Islamic Center sa ganung programa dahil yun ay inilaan ang Islamic Center sa ganun na yun ang gagawin dapat ng Islamic Center. So alhamdulillah, malaking bagay sa Saudi Arabia. Katulad ng ibang bansa na talagang sila ay gumagapang sa ganito, papaano nila maisakatuparan ng ganitong klase ng programa. So alhamdulillah, tayo ay nito sa Saudi Arabia at karamihan sa mga yumayakap nito sa Saudi Arabia ay practically speaking ay mula sa panig ng mga Kristiyano, specifically mula sa panig ng mga Pilipino. So alhamdulillah, kudos ika nga sa mga Kaya nga. At of course, gusto nating pasalamatan ang lahat ng ating mga masisigasig na mga tagapaganyaya at tagapagturo sapagkat hindi kayo po na sabi natin nagkakaroon ng sabi natin tiredness nga sa pagpapalaganap ng Islam at pagbabahagi sa kanila. At of course, inshallah in the future ay magkakaroon tayo ng mga panayam para sa kanila. Ustad Alimuddin, meron lang akong paratis ito ay para sa nakikinig na si Muhammad Alioy at saka sa lahat ng mga nagbabalik Islam. Ano po ba ang dapat nating o kaya bilang nagtapos ng Sharia sa pambabatas ng ating relihiyon? Ano ang hatol natin nga sa mga kapatiran natin nga na mga nagbalik Islam ngunit nung sila ay nagbalik Islam dahil of course there are some nga may mga pagkakataon na dahil hindi na-follow up o kaya na-follow up sila dahil ayaw talaga nila dahil sa influence ng family nila o kaya ng barkada nila o kaya ng ano pa man ay sila ay hindi na sabi natin hindi na natin nakikita sa kanila ang pananampalatayang Islam. Nga sabi natin na para gabang sana man lang na bumalik sa kanilang dating So ano ang hatol sa ating Islam, sa ating pambabatas hatol sa sa mga sila yung mga taong nawala nga sa connection okay. Hanggang sa nakita natin na parang nagbalik na sila sa kanilang dating nakaugalian. Okay, gets ko na. Pero glad to hear na ang ating guest ngayong panahon ay hindi kabilang doon. Of course. Dahil ang ating panahon, mashallah, talagang mashallah tabarakallah, talagang masigasig talaga. Diba? Minsan nga sinasabi ko sa sarili ko, mas mainam pa si Muhammad Alioy kaysa sa akin sa ganitong aspeto dahil napakasigasig niya pagdating sa da'wa, pagdating sa suporta sa da'wa. Alhamdulillah, hindi ganun yung ating bisita ngayon. Pero Islamically speaking, mga kapatid, minsan kasi may mga failure na mga loopholes na nangyayari kung bakit hindi na inaitaguyod ng isang balik Islam ang kanyang pagmumuslim at eventually kapag ito ay lumala, la qadarallah, ay talagang babalik siya sa dati niyang pananampalataya. Is one of the loopholes, one of the sabihin natin, hindi masiguro sabihin natin loopholes, I mean failure sa panig ng isang dai. Minsan hindi natin pwedeng lahat ibuhos ang pagtingin, ang pagkukulang doon sa isang nagbalik Islam. At minsan din ang pagkukulang, aminin na natin, ang pagkukulang ay nasa panig ng isang nagtuturo at ang sa isang dai dahil kulang siya sa follow-up doon sa balik Islam, 'di ba? Kulang siya sa pagsuporta at pagtulak at pagtaguyod paano mapalago ang ma-develop ang kanyang pagiging Muslim. At yan ay hindi ikaila. At of course, may mga factors na dapat tingnan kung bakit nagkulang siya. At alam natin kung i-detalyado natin, napakalalim na nausapin ng bagay na iyan. At minsan din naman, kahit anong porsige ng isang dai na follow-up sa isang balik Islam, kung ayaw talaga niyang makinig, at may mga factors na tinitingnan kung bakit ayaw niyang makinig, kung bakit siya natanatamad sa So, maraming mga factors na dapat tingnan. So, ibig sabihin, ala kulli hal ay bawat isa, minsan may pagkukulang sa side na ito at may pagkukulang sa side na ganyan. Pero kung sakasakali man ito ay tuluyang lumabas siya ulit sa Islam at bumalik sa dating pananampalataya, Islamically speaking ay mayroong marahas na pagpatok sa kanya na it is very sensitive na issue sa bagay na iyan.
But of Yan course, ay hindi natin other topics. Oo, yes, hindi oo. natin kayang i-apply, of course, sa lahat ng pagkakataon at lahat ng panahon yung Pagkakataon. bagay na yan. Okay, so, Napakaganda. Of course, Ustad Alimuddin, ang dami-dami nating mga comments dito at isa-isahin natin para sa kanila na yes, kanilang Ma'am. ibinabato sa ating guest ngayon. Simulan ko na, Ustad Alimuddin. Isa sa nagtanong ay isa sa isa sa kapitapitagan at kilala din bilang sa social media na manghangaral at the same time kilala natin si Ustad Amrullah Diambangan na soon inshallah ay mapapadala natin na ng sulat para sa B15. Sabi ng ating mahal na Ustad na kapwa ko rin Kabangsamoro, kapwa natin na Kabangsamoro na Maranao, sabi niya ay ano ang Islam ngayon sa buhay ni Brother Muhammad? Mashallah, napakagandang katanungan mula kay Ustad Amrullah Diambangan ng Riyadh. Muhammad Alioy, pakisagot po. Okay. So, di basta-basta yung nagtanong nga sa isang sheikh, isang mangaral, More than 55 followers yan. Oo. Okay, tafadhal ya Muhammad Alioy. Ano yung Islam ngayon sa buhay ni Muhammad Alioy? Ano yung improvement ika nga bilang isang Muslim ngayon na si Muhammad Alioy? Alhamdulillah, ngayong nasa Islam na ako, nagkaroon ako ng katiwasayan sa aking puso, kapanatagan. Mashallah. So, ibig sabihin, napakatipid. Alam nyo, ang salita niya is napakatipid. Pero napakalamas. Sa personal, hindi ganyan yan. O nagkaroon siya ng kapanatagan, nagkaroon ka ng kapanatagan ng katahimikan. So, okay, mayroong katanungan na tayo. Follow up doon sa tanong ni Sheikh Amrullah Diambangan, yung tanong ni Sheikh Muhammad Ismail Aicardo. Maganda rin. Maganda. Paano mo ikumpara ang buhay mo nung ikaw ay Christian at saka sa tinatawag na Muslim ngayon? Paano mo ikumpara yon? Sa aspeto, halimbawa, sa aspeto ng emotion, halimbawa sa aspeto ng pag-ibig, pwede rin sa aspeto ng pag-uugali, di ba? Ano yung sino si Muhammad Alioy at noon at ngayon? Nung hindi pa ako Muslim, talagang naman ay mainitin ang ulo natin, saka pag merong gustong kumante, talaga namang hindi natin aatrasan. Pero ngayon, alhamdulillah, kapag nagkakaroon ng pagsubok, nagtitimpi tayo, nagsasabar. So bukod doon sa ikaw ay mainitin ng ulo, tapos ngayon mashallah medyo cool, medyo malamig na yung ulo mo, sa tuwing mayroong mga problema na dumating sa buhay mo is dali mo siyang nakokontrol dahil nga cool yung mo ngayon, yung emotion mo, di ba? Now, pagdating naman sa aspeto ng pag-ibig, sino si Muhammad Alioy noon? Sino si Muhammad Alioy ngayon? Bilang isa. Paano ikumpara sa aspeto ng pananaw pagdating sa pag-ibig? Pag-ibig, nakatatlong bigo eh. Okay. Alhamdulillah ngayon, alhamdulillah. Biniyayaan tayo muli ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng bagong may bahay, alhamdulillah. Sa una ay talaga hindi nagtagumpay, pangalawa hindi nagtagumpay. Alhamdulillah ngayon alhamdulillah. Inshallah tuloy-tuloy na yan, inshallah. Okay, mamaya meron akong katanungan mamaya dyan sa mga last natin tungkol sa bagay na iyan. Pero since gusto ko lang i-clarify, i-highlight yung tanong na ito kay Muhammad Alioy. Si Muhammad Alioy, alam natin kung batid sa yung nailahad na sabihin natin karanasan, ano ba o ano ang nagpapalakas at nagpapahina sa isang Muhammad Alioy? Anong nagpapalakas sa iyo at ano ang nagpapahina sa iyo? Una, minsan nagpapahina rin sa akin yung dumarating yung time na nagkaroon tayo ng problema sa pamilya, minsan sa mga anak, tapos sa mga nakaraan. Pero dahil Muslim tayo, Muslim ako, pinipilit ko ito paglabanan na pinipilit ko itong magtiis dahil alam kong may gantimpala sa likod ng pagtitiis. Napakaganda. Meron tayong isang katanungan, ito ay controversial na kung saan... Hindi pa ako tapos, Sensi. Ano yung nagpapahina sa kanya? Ano nagpapahina naman sa kanya? Kasi yung aspect na sinugot niya, nagpapalakas. Ngayon, ano naman nagpapahina sa kanya? Ano nagpapahina sa iyo? Yung tanong kanina ata, ang nagpapahina sa kanya, kung nabasa niya.
Okay. Ano ba yung sanagot niya? Nagpapalakas sa'yo o nagpapahina? Palakasan yan. Sa mga anak ko, yun, sa mga anak ko, tsaka sa... Mahina siya So, sa pamilya. Masyaallah. Okay, lahat naman tayo ay mahina when it comes sa ating pamilya sapagkat doon tayo humuhugot ng lakas sa kanila. At the same time, doon din tayo nanghihina kapag sila ay mahina, ika nga. But of course, balikan natin ang katanungan ng isa sa ating thousands viewers from all the way from Philippines. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Si Crystal May Sauda Bindoy. Sabi niya, Mashallah, tabarakallah, ganda po ng kwento ng buhay ninyo. Brother Ali, I have a question po. Just in case we have a sister in Islam who likes you and she wants you to be her husband, will you accept her? Ano po ang mga katangian ng isang Muslima na ang gusto po ninyo, ika nga, gusto po niyo or inahanap niyo? Jazakallah khair. Nako, ito na. Parang mabubuhay ang dugo ng ating guest ngayon. Parang feeling ko, Ustad Alimuddin ay ilalabas na niya ang kanyang totoong pagsasalita sapagkat kanina pa siya nahihina pero baka dahil sa katanungan nito ay maging malakas ang kanyang pananalita. Go ahead, Brother Alioy. Ika nga, oo. Yes, Brother Alioy, ano po ba ang hinahanap natin sa isang Muslima? Granting na hindi nanonood ang yung pangatlong asawa, ha? O, binanggit ko lang, ha? Para at least alam ng ating mga sister, pangatlong asawa na, yung dalawa kasi sinabi niya kanina, it's a failure nga, hindi nagtagumpay. Pero inshallah, tuloy-tuloy na tagumpay na itong pangatlo. So, granting nawala siya, if it in case, granting nawala yung kanyang... siya? Oo. Ano ang hinahanap niya sa kaya? Oo. O sabi kasi ang tanong niya, just in case we have a sister in Islam who likes you, na may nagkagusto sa iyo, and she wants you to be her husband, gusto ka niya maging asawa, di ba? So tatanggapin mo ba siya? What number? Saglit lang, Ustad, sa? Okay, sige. Nasa work siya eh. So mga kapatid, yung ating panahon ngayon ay abalang-abala po sa kanyang tatrabaho ngayon. Habang nakipagpanayam sa atin, ay siya po ay sabihin natin, mashallah, versatile ang ating kapatid. Ayan yung Ustad Alimuddin, Ustad Alimuddin, isa ako sa saksi na kaibigan ng ating panauhin sapagkat nakita mo kanina, nabanggit mo kanina kung gaano siya masigasig sa pagkuha ng kaalaman. At the same time, ganun din siya kasigasig sa pagtulong sa atin na mga nagdadawa. Saksi ako doon, sobra yung kanyang struggle. Napaka-humble ng taong ito, mashallah. Hindi ko, la uzaki ahadan ilallah, wala akong pinupuri sa inaangat ay ka nga sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero saksi kahit kayo ay witness na gaano ka humble person na mapagpakumbaba yung taong ito, mashallah. At saka hindi biro ang pagpunta, ha, nung nandoon siya sa Saudi, ika nga yung medyo may kalawan na lugar, sa Nisma ba yun? Oo, sobrang napakahirap ang pag ako nagdadawa ko doon kasi doon ako na-assign, talagang napakahirap sapagkat I think more than hour ang paglalakbay doon at pagdating mo doon. Yes. Pero alhamdulillah, ang kagandahan doon na Ustad Alimuddin ay yung mga kapatiran natin doon sa Tuwal ay napaka-cooperative at makikita mo nung nagbiyahe ka doon sa sobrang pagod mo, makita mo yung mga smile nila at inihanda nila ng mga luto para sa iyo. Napakaganda. Yes, totoo yan. Yun, hindi ko makalimutan yung grupo niya. Bukod sa kanyang kasama sa Lais, yung nasa Riyadh na ngayon, mashallah, na until now talagang ay nagsusumigasig pa rin paano magkaroon at madagdagan yung kanilang kaalaman sa Islam. Mashallah, tabarakallah. Ready ka na ba, Muhammad Ali? Oy? Handa ka na ba sa mga katanungan o hindi pa? Ustad, sa may gagawin. May gagawin ka? Oo, may gagawin na. Sabihin, kinakailangan mong umalis sa kamera? Opo. Okay, ito na lang. Emergency lang. Babalik ako, inshallah. Okay, how many minutes? Yun lang, hindi ko alam. Okay, sige, okay. Sige, hintayin ka namin kasi hanggang ano tayo, okay? Walang problema. Okay, so mga kapatid, okay. I think Ustad Alimuddin ay yaman din lamang na nasa nasa programa tayo at maraming nanonood para sa atin, inshallah. Ay of course, mas maganda Ustad Alimuddin, may mga kasama ka dyan. May mga kasama ka dyan, I'm very sure, na katulad niya na pwede nating mapakapanayam habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Muhammad Ali, inshallah. Of course. So, yes, para isa lang natin, si Daud. Okay. Go ahead, Ustad Alimuddin. Okay, hintayin ka namin, Alioy. Ito na lang. Okay, andito si Sheikh Ismail Ricardo, may kasama ko rin.
Okay? Mas maganda itakil natin kung ano man habang naghihintay tayo kay Muhammad Ali Oy, at least tinatakil Oo. natin yung mga issue. At napakaganda. May mga katanungan din tayo sa audience, ika nga, at least ma-entertain natin, inshallah, while we are waiting from Muhammad Ali Oy, ang kanyang pagbabalik ni Muhammad Ali Oy, inshallah. Okay? So, Sheikh, I think we can, so kasama po namin ngayon, walang duda. Yan. Yes. Marami tayong mga dyan. Backup, mashallah. Yes, nagtakbuhan na yung mga interview natin. Nagtakbuhan sila sa labas dahil ayaw nilang makasalamuha ang aking mga katanungan ata. Yung sila, Daud ba? Nandyan ba sila? Yes, nandito si Daud. So next time sa mga inshallah, ating susunod na magiging guest, inshallah, una-una, siguraduhin lamang po nila na malakas yung internet nila. Pangalawa, may oras sila. At is anong oras yung available nila, inshallah subhanahu wa ta'ala, upang sa ganoon ay para tuloy-tuloy yung ating ating programa. Bagkus nag-comment si Sheikh Amrullah, mashallah, nakakatuwa daw yung programa na ito. Alhamdulillah. At least of course, i-grab na natin Ustad Alimuddin. Yaman din lamang na ikaw ay sumusuporta sa ating B15. I-grab din natin Ustad Amrullah, diambangan ng Riyadh. Kilala kita, mashallah, pero hindi pa tayo nagtagpo personally. But of course, inunahan na po kita, Ustad Amrullah, na magpapadala po ang aming team sa Akhilafiddin ng sulat para sa iyo, at wag po kayong mag-decline sana po sa aming imbitasyon na kung saan isa sa aming programa every Friday ay ini-interview po namin ang mga mangangaral at mga tagapagpalagay ng Islam na katulad niyo po. Insha'Allah ta'ala bitawfiq. Okay, so alhamdulillah kasama natin ngayon si Sheikh Ismail Ricardo, mashallah, isa sa mga kapatid natin na kung saan ay masigasig din. But actually, si Sheikh Ismail Ricardo meron siyang specific na naka-line up para sa programa ng BFF, Al-Akhila'u fi Din, which is tackles about the da'wah. So bali sa pagkakataon nito, inshallah, okay, yung maaari mo siyang tanungin patungkol sa mga, which is related sa ating programa ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala. At ngayon din kasama natin si Daud. Daud, dito ka. Daud is in the house. Mashallah. They are first time kong supporting ma-meet si Brother Daud. First time kong ma-meet si Brother Daud. Sapagkat lahat ng mga kasamahan niyo dyan ay feeling ko mga kilala ko. Pero ito si Brother Daud na to. Dahil first time ko makilala, of course gusto ko magsalam sa ating butihin na Ustad, si Ustad Ismail Ricardo. At of course sa inyong lahat dyan na mga nandyan, inshallah ta'ala. At of course, magtatanong ako dyan sa nakayalo na yan. Ustad Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum po sa inyo. Brother Daud, since first time kita makilala, sapagat lahat ng mga backup ng ating butihing Ustad Alimuddin ay mga kilala ko. So, what made you, ano yung nagsadlak sa'yo na ngayon ay nandyan ka sa tabi niya? Ikaw nga ay taga-suporta o ano pa man. Ano yung natutunan mo sa mga pananalita ng ating brother na si Muhammad Ali Oy kanina? Dito ba ay, dahil balik Islam din siya, Ustad Alimuddin, if I'm not mistaken? Okay. So ano yung natutunan mo na na-inspire ka sa pananalita ng ating guest kanina, si Muhammad Ali Oy? Anong natutunan mo, Brother Daud, sa kanya? Si Brother Ali, kasama namin siya sa... Anong pagkakilala mo kay Muhammad Ali Oy? Gaano mo siya kilala? Parang sa tingin ko si Muhammad Ali, from a gangster to good boy eh. Di ba? Kung makikita nyo ang kanyang mga tattoo sa kanyang pangatang, talagang makikita mo parang siyang leader ng isang gang eh. Pero ngayon, siyang napaka-humble na tao na talagang. Yakuza. So, at of course, Ustad Alimuddin, gusto ko din tanungin ang ating butihing Ustad, si Ustad Ismail. Ustad, sa pagkakakilala mo, sapagkat kilala natin si Ustad Ismail Ricardo, lahat ng mga taga-Alhamra at mga taga-Islamic Center ng Al-Amin, nung nandun kami, nagsasama-sama kami, gabi o umaga, lalo na kapag Friday, isa siya po sa mga humuhubog, sa ating mga mag-aaral ng Islamic Center. Hanggang ngayon, mashallah, ako ay nahiwalay sa kanila sapagkat napunta ako sa pero nakikita ko ang kanyang kasigasigan ng pagbabahagi ng kaalaman. Paano niyo po i-describe bilang isang estudyante at kasama din sa pagpapalaganap ng Islam ang isang Muhammad Ali Oy? Ustad Ismail? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Si Brother Muhammad Ali Oy ay kasama ko noong pa man sa Pilipinas, no? Nang siya ay bagong yakap pa lang sa Islam, nag-exit sa Pilipinas. At kami ay nagkasama sa trabaho at negosyo at ganoon din sa personal na mga buhay. Natandaan ko yun. Yes, masasabi ko na si Ali Oy ay hindi iba sa akin o sa amin, sa pamilya,
Siya ay malapit na kapatiran sa Islam kasi sa atin sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakr as-Siddiq no, na ida aqtaqadu qalila aqtaqadu Abu Bakr qalila. Kung meron daw siyang kukuning matalik na kaibigan, ay kukunin niya sa Abu Bakr. Pero sa Islam, ito ay ukuwa at pagmamahalan. Kaya isa siya sa mga malapit na kapatid sa amin, sa sarili ko personally at sa pamilya. Kaya masasabi ko na si Aliwi ay isa sa mga amin, no? Isa siya sa mga pagkakatiwalaan ng tao. At syempre, hindi naman tayo perfecto 100% dahil tayo kapag tinamaan ng bagyo, sabihin nga natin, we are on the same storm but on the different boat. No? Magkakasama tayo sa bagyo, pero magkakaiba tayo ng bangka. Si Aliwi, nakita natin yung ups and downs niya, personally, love life, no? Financially, kaya alhamdulillah masabi ko na siya isa sa mga yung al-amin, no? Matapat na kasama, na kasapi, no, kamiyembro. Kaya mashallah tabarakallah. I don't treat him as a close friend ba, bilang kapatid. Yun ang trato ko sa kanya. At alam ni Ali yan, hindi ko na dapat sabihin pa sa marami, no? Jazakallahu khaira. At of course, sa lahat ng ating mga viewers, thousands ang ating mga viewers mula Pilipinas hanggang Gitang Silangan. Of course, kayo ay buhay na buhay, live na kayo nakatutok sa aming programang TGIS, Their Journey to Islam Stories, na kung saan kasama natin ang ating mga kapatiran dyan sa Makkah, si Ustad Ismail Ricardo at the same time si Ustad Alimuddin at si Brother Daud. Nice to meet you. Of course, gigisahin kita sa mga katanungan. But of course, bago kita gigisahin ng mga katanungan, kagabi napanood ko kayong dalawa, si Ustad Ismail at saka kayo, na medyo pawala-walang internet. But of course, during that night, ay live na alive ako sapagkat ako din ay gumagawa ng mga lectures ko sa PowerPoint. So, sa lahat ng mga hugot lines na ibinabato ng ating mahal na Ustad, si Ustad Ismail Ricardo, gustong-gusto ko yung mga linya ng mga pagbabatuhan yun, ng mga hugot line na kung saan hindi talaga scripted, pero kitang-kita ko kung paano magtanong ang ating putihing guro na halal na hugot. Ito ay patungkol sa ating din, of course. Especially wag pinag-usapan ng ating mga marital status, marital life, Ustad Ismail Ricardo, sa lahat ng mga tinatanong mo, mashallah, sa lahat ng mga tinatanong mo sa ating mahal na host ngayon na si Ustad Alimuddin, mashallah, saan ka kumukuha ng hugot nun? Actually, bismillah sa muli, alam natin at alam ni Sheikh Alimuddin na bilang isa na tumahak sa larangan ng da'wa, napaka-normal yun na tayo ay i-message, no? Merong hihinga na sama ng loob sa'yo, personally, financially, at ganoon din, meron din magsasambulat ng kanilang saloobin, mainit man o malamig. Na kung saan dito natin nakukuha at naipon ng mga katanungan na ito, sabi nga ni Sheikh Alimuddin na nung matapos kami ng kape talakayan sa Starbucks sa Jeddah, ay itutuloy namin. Ito yung mga tanong na naipon natin, no, na i-save natin sa ating inbox, kaya ito ay sinambulat, nilabas natin, nilahad natin sa talakayan kagabi. Mashallah, Ustad Alimuddin, napakaganda yung narinig ko dyan na isang bulat ng mga katanungan doon sa Starbucks. Kailangan maituloy natin yan ang part ng Starbucks na yan. Sapagkat pag pinag-usapan ng Starbucks, hindi tayo hindi dyan at kailangan may pagpatuloy ang mga katanungan na yan sa pamamagitan ng paghigop ng mainit na kape sa Starbucks. Kailan kaya? Jazakallah khair doon sa nag-sponsor nung nakaraan. Okay. Isa sa katuparan lang yun pag may mga sponsor. Kasi alam mo na, tagilid tayo sa panahon ngayon, alam mo na. So, alhamdulillah, may mga nag-sponsor. At least, kasi isa sa mga ito yung kagandahan sa Islam, kahit saan tayo mapadpad, kahit yung mga normal na gawain natin, hindi natin maiwasan yung pagtatalakay ng mga bagay-bagay related sa ating panampalataya. Kasi for your information, sa mga larpas mga kapatid natin nanood ngayon na nasasaklawan ng Islam ang lahat ng bagay. Na kung kaya ay talagang anuman ang katanungan, anumang ibatong katanungan, kahit pa personal na katanungan ng isang tao, ay mayroong maisasagot ang Islam at mayroong guidance ang Islam lagi. At yun ang kagandahan sa ating pananampalataya. At of course, Ustad Alimuddin, mashallah, yaman din lamang na nakaupo dyan ang ating buting guro at ang ating brother na si Brother Daud, ay hindi nalalayo ang aking mga katanungan sa kanila sapagkat nandito tayo sa programa na kung saan ay sumasalamin sa kanilang mga buhay bilang mga nagbalik Islam. At saksi ako kung paano ang ating mga brothers at mga ustad, mga asatid na mga balik Islam, kung paano nila ginagawa ang kanilang mga katungkulan or tungkulin, obligasyon bilang mga Muslim. Ustad Ismail Ricardo, hindi ka pa nag-guest sa ating P15, pero ito na ang aking katanungan sa iyo.
alam ko ang mga related sa life mo, ika nga, yung mga struggles mo din sa pagyakap sa Islam, sapagkat isa ka din sa ating mga ustad na mashallah, balik Islam din, mashallah. Sa lahat ng struggles mo sa pagtuturo, nung hindi ka pa nakapagturo, kumuha ka ng kaalaman sa ating mga sheikh, umuupo ka ika nga sa ating mga different sheikh, nung nandun ka pa sa Madina, ika nga, doon ka kumukuha ng mga kaalaman, at the same time, mga Pilipinong tagapagturo, ika nga, umuupo ka sa kanila. Ano yung mga natutunan mo sa kanila bago ka maging tagapagturo, ika nga? Sapagkat noon, go ahead. Go ahead. Okay. Sapagkat nung yumakap siya sa Islam, yun ang gusto kong marinig na sagot niya na ano yung nagpabago ika nga sa kanya. Kasi nung pag-upo-upo niya sa mga sheikh natin at pagkuha niya ng kaalaman, feeling ko doon nag-sink in na talagang Muslim na ako. Pero nung hindi pa siya, nung nag-sink in ang pagiging balik Islam niya, what made you, ika nga, na nagpa-Muslim sa'yo, ika nga? Ano yung pinakamagandang quality sa Islam na na-appreciate mo, Ustad Aicardo? Pero bago nasagutin ni Sheikh, yung sponsor ng ating Capital Lakayan sa Starbucks ay nag-comment ngayon at sabi niya, Ustad, Starbucks ulit. So, meron okay. tayong Sino yan? Kilala ko ba yan, Ustad Alimuddin? Nakilala ko ba yan personal? Namin mo na siya, pero kabilang sa mga estudyante namin dito sa Makkal Mukarramah. Masigas Mashallah. Nawa, Brother Omar, wag mo kong kalimutan ha, kasi nakatatak na yan sa ating viewers, thousands ang mga nanonood at nakakomment yan. At na-screenshot ko na. Go ahead, Ustad Ismail. Bismillah, Somali. Una kasi nung yumakap tayo sa Islam ay alam natin na ang mga Islamikong tanggapan sa pag-aaral para sa mga bagong Muslim ay hindi ka-organized tulad ng panahon natin ngayon. Ngayon meron tayong mga may mga sasakyan, may mga brother na nagpo-volunteer para sunduin ka mismo sa iyong tahanan o sa iyong villa o sa company compound para ikay makapasok. Noon ng panahon namin ay kami ay sariling sikap, no? Na naranasan namin na ang Islamic Center noon ay nasa Al-Salama, malapit sa Masjid Shuaibi, at isa sa Balad. No, sabi na natatandaan ko noon na ang starting point namin ay sa Al-Salama, at narinig din namin sa balibalita na kung gusto mong mag-upgrade ng matututunan ay pasyal ka doon sa Balad, na kung saan nandoon noon, kung natatandaan natin si Sheikh Badi Uthman Zaliao, na isa sa mga mashallah tabarakallah na nag-inject sa atin ng kaalaman. Ganun din si Dr. Abul Khair Tarason, no? Mashallah tabarakallah, na isa sa mga matyaga na nagtuturo sa amin patungkol sa mga buhay ng mga salaf, no? Na isa sa mga napakaganda na nais kong upuan at laging pakinggan sa kanya, no? Nag-start yung masabi ko siguro na ito na, no? Nung una kasi, nung bagong Muslim ako, yung unang stages, masabi ko na isang taon na akong Muslim pero hindi pa rin natin maiwasan yung bisyo. At isa lang ang pinagpapasalamat ko kay Allah Tabaraka wa Ta'ala na ginabayan niya ako para wag pabayaan yung pagdarasal. Sabi ko nun sa sarili ko na isang taon na akong Muslim pero andun pa rin yung bisyo, malisyak mabanggit lang, no? Na umiinom pa ako noon. Astaghfirullahalazim, no? Umiinom pa ako at bilang mga Pilipino, hilig-hilig natin yung mag-video okay tuwing Huwebes ng gabi, no? Tapos tumutoma, kantahan, ganyan. Pero subhanallah, pag narinig ko yung adan ng Fajr, lalabas ako. Natandaan ko pa yon na lumabas ako minsan siguro sa bunga ng kalasingan, no? Sumuka pa ako dun sa wuduhan. Tapos nagwudu ako, tapos alam ko na tumingin sa akin yung mga ibang Muslim doon pero hindi ako pinansin, tapos pumasok ako. Hindi ko alam na yung mga bagay pala yon ay hindi tatanggapin yung salam mo ng 40 layla, no? 40 araw. 40 nights. Okay? Subhanallah. So hindi ko alam yun nung ako ay mag-aral na sa Balad, naupo ako doon, nakinig ako sa ating butihin Sheikh na si Sheikh Badi Uthman Zaliao, hafidahullah, no, naway pangalagaan siya ni Allah. Doon tinalaki yung patungkol sa alak, subhanallah. Tapos nasabi ko sa sarili ko after ng lecture, ano ba yan? No, parang sinasayang ko lang yung pagod ko, gigising ako maaga, magwuwudo, tapos magsasala, tapos iinom pala ako ng alak. At that time yun, nag-start, sabi ko, kailangan ko mag-upgrade ng pag-aaral. No? Tapos nung unang panahon, ang hilig ko laging i-share sa pamilya, sa kaibigan, sa kakilala, laging comparative religion, which is hindi maganda ang result, nagiging negative. Ando yung samaan na loob, iwalay kayo, hindi maganda ang mood, kasi nga mayroong pagtatalo, may sakita, no? Subhanallah, nang tayo ay, sabi nga natin na makarating tayo ng Madina, madestino tayo dun sa trabaho, naupo tayo sa mga kapatid natin na mga mag-aaral din ng Madina, at same time, umuupo tayo doon kay Sheikh Abu Bakr Jazair, rahimahullah, no, that time, no? Tinatalakay niya pa lang yung kitab ng Minhaj al-Muslim no, sa loob ng masjid.
So yun yung isa sa mga bagay at isa rin sa naging push sa atin dito si Mashallah tabaraka, si Sheikh Yusuf Loren. Isa yan sa mga nag-inject at nagtulak at nag-inspire sa atin. Sabi niya, ba't di ka maupo sa masjid? No? Makinig ka ron. Sabi niya, mas marami kang matututunan, subhanallah. At siya ay tama, naway gantimpalaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Masasabi ko na kabahagi siya, kabahagi sila, kabahagi yung mga ustad natin. Kung ano yung meron tayo ngayon, hindi tayo magiging ganito. Una, kung hindi dahil sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi din magiging tayong ganito kung hindi rin sa inspirasyon na galing din sa kanila. Mashallah tabarakallah. At sabi natin, after noon, nung nagbago yung ating pananaw at the way ng pagbabahagi ng kaalaman. Hindi na comparative yung dala natin, yung Quran na, subhanallah. Kung pag-aaralan na ng bawat isa ang Quran at ang tafsir nito, no? Hadith, no? Hadith o sahih na naulat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masasabi natin na hindi na natin kailangan lingunin yung Biblia, no? Mas wajib sa ating pag-aralan itong kalam, Quran, itong tanzil, no? Ng nusus o yung revelasyon na pinadala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jazakallahu khairan. At of course, bago pumasok si Muhammad Ali, I think ready siya, ay si Brother Daud. Brother Daud, ano yung nagpa-Muslim sa'yo? Ika nga, kasi hindi ko na sasayangin ang oras na nakilala kita ngayon at kailangan matanong kita, ano ang nagpa-Muslim sa'yo? Siguro po yung pagkukumpara, yung paghahanap din ng tamang relihiyon. Yung pagkukumpara sa nakarang relihiyon at dito sa Islam. Nakita ko ang kaibahan ng Islam sa dati kong relihiyon na talagang sumagot sa lahat ng aking katanungan. Nung dumating ako dito sa Saudi Arabia, doon lahat na nakita ko ang hinahanap kong mga tinatanong sa sarili ko. No? Ilang taon ka na sa pagtanggap mo sa Islam? Mga 8 or 9 years na studies. So paano mo nasabi sa sarili mo na ito na? Kasi minsan may mga na nakasalamuha tayo at nakapanayam na mga balik Islam. Ang pag tinatanong ko sila, may mga nagbalik Islam na depende ilang years ba, months ba bago mag-sink in. Ika nga ang pananampalataya ng Islam sa kanila. Sa sarili mo, paano mo nasabi na ito na, nag-sink in na sa akin na ako'y Muslim? Permanente ka na sa Islam. Hindi na kada-kada. Nung wala pa tayong kaalaman sa Islam, so ang ating iman, no, yung pananampalataya talagang lulubog lilitaw na parang palitaw, no. So nung magkaroon tayo nung nagpatuloy tayo sa pag-aaral, doon nagiging matatag yung iman mo yung paninindigan mo na dito na talaga tayo sa Islam at hindi na tayo pwedeng bumalik, no? So that time talagang susunugin mo na yung burn your bridges, no? Susunugin mo na yung talagang tulay mo para wala nang balikan eh. So that time nung lumakas ang yung kaalaman, so doon nagiging matatag ang yung pananampalataya. Sa masasabi ko na ang kaalaman talaga ang nagpapatatag ng yung iman o yung pananampalataya. Ustad Alimuddin, napakaganda. Ang kagandahan sa programa natin, Ustad Alimuddin, ay kapag nag-iistorya, kapag ibinabahagi ang kanilang mga buhay, galing sa kanilang mga pananalita ay tagos sa ating mga puso. Sapagkat ito yung makatotohanang programa na kung saan walang scripted, wala makatotohanan galing mismo sa pananalita ng ating mga guests sapagkat buhay nila, buhay ng mga nagbalik Islam at buhay ng bawat mga kapatid at nating Muslim. Kaya naman napakagandang pakinggan ang kanilang istorya ng buhay. Ngayon, Brother Muhammad Ali, ang tanong namin ay, bakit ka busy? On duty tayo eh. Okay. Bago ang lahat, wala ka namang maitatanong sa kanila kasi sabi nila, okay, si backstage. Maraming salamat sa inyo at inshallah Ustad Ricardo, see you soon inshallah ta'ala. At maraming salamat Brother Daud. Yes, salamat. Mashallah. So back to studio po tayo. Okay, ganun po yun, mashallah. Okay, Muhammad Ali Oy, back to business. Okay, meron tayong nabimbing katanungan, diba? So meron kung kapag just in case merong sister na nag-offer sa'yo na maging... Akala niya makakatakas siya sa kanyang tanong na nabimbing. Would you accept here? At kung ano yung mga katangian na hinahanap mo kung sakasakali man sa isang Muslima? Ayan na. Alhamdulillah sa ngayon hindi ko pa masabi yung matatanggap ko. Hindi mo masabi, sabihin hindi ka handa ngayon na tumanggap pa, magpa-book ng application. Mga applicant. Oo, ikaw.
So ito na lang, ano yung mga hinahanap mo sa isang sister? Ika nga, if it in case na, kasi alam ko ang puso mo ay naging tumitibok, hindi lang tumibok ng isa, dalawa, pangatlo, hindi natin alam. Baka maging soon na pa ng pang-apat na tumibok ito. Ano ba ang hinahanap ng isang Muhammad Ali Oy sa isang Muslimang babae? Go ahead. Ay, una, syempre, hinahanap natin sa isang Muslima yung may takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung tatalima sa iyo sa lahat ng mga inuutos mo, sa lahat ng mga tumatalima rin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at yung kayang palakihin yung anak mo ng may takot at may galang sa mga magulang. Mashallah. So do you prefer to choose physically, a beautiful, or hindi mo prefer yon? Na kailangan na yung standard mo ay yung physical aspect. Inside inka nga, hindi, oo. Kasama na yun yung sinasa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung 4. Gusto niya yung ikumplituhin, i-gather lahat yung 4 na criteria sa isang babae. Beautiful, tapos nandyan yung medyo may kakayahan sa buhay, at the same time ay galing sa kilala at marangal na pamilya, and of course nasa kanya ang din. Mashallah, tabarakallah. Okay, meron pa kaya ganito inshallah? Sana inshallah mayroon. Sabi nga ng iba, okay? So, okay, meron ba tayo nakalaang mga katanungan sa mga audience na maaring i-highlights dito o para sa ating kapatid? Otherwise, para basahin natin, Para basahin natin inshallah. Okay. Marwan, meron bang nakalaan dyan na mga yung kanina maraming mga katanungan kanina? Habang wala pa, meron akong tanong kay Muhammad Ali Oy. Kailan nabiyak ang puso mo? Nung nagbalik kakaibang tanong yun. Okay, kailan yon? 2009, mga ganun, 2009. Bago lang rin ako dito noon nung simula nung sinabi ko na nagbalik Islam ako. Akala yata mag-aasawa ako ng marami. Kasi yun ang pagkakaintindi nila sa Islam, na kapag nag-Muslim ka, mag-aasawa ka ng marami. At kasi sabi niya gano'n na tinalikuran mo na yung sumpa natin na papakasal tayo sa simbahan. Kasi yun. Tapos later nakapag-asawa ako sa Islam. Ayun yung may anak ako isa. Ganun din. Doon mo ulit tinahi ang puso mo, no? Mashallah. Ibig sabihin mula sa pagbiyak, tapos muli itong tinagbi, alhamdulillah, at sa pamamagitan ng asawa niya ngayon, alhamdulillah, na kung saan ay nahanap ni Muhammad Ali Oy ang kanyang kaligayahan sa pamamagitan ng kanyang asawa ngayon. Okay. So Muhammad Ali, alam kong expert ka pagdating sa pagmamahal. Ano ang maipapayo mo? Ano ang maipapayo mo sa mga kapatid natin na nakaranas, lalo pa sa side ng mga kalalakihan, na sila ay nakaranas ng pag-ibig, na isa sa mga problema ng mag-asawa ay walang iba kundi yung family conflict pagdating sa religion, kasi may mga kapatid tayo na talagang until now ang asawa nila hindi pa Muslim, di ba? Tapos minsan nati-trigger sila at na para bang sila ay nakatali sa issue na ito at hindi nila alam paano ang kanilang gagawin dahil nga siyempre ay ayaw nilang iwan yung kanilang asawa kahit pa hindi mga Muslim. Ano yung magiging payo mo sa kanila? Sila ba ay may mapayuhan mo na sila ay kinakailangan mag-give up at maghanap na lang ng iba, o ano yung gusto mong ipayo sa kanila? Una, gawin nila ito para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos magsabar sila, tapos hilingin nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na gabayan ng kanilang mga asawa. Pero wag nilang tatalikuran ng Islam, kasi dahil kapag tinalikuran nila, sila ang talo. Tayo ang talo kapag tinalikuran natin ang Islam. Dapat pili rin tayo ng pangasawa natin na kaya itaguyod yung pamilya natin, kaya na may takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakaganda. Mashallah, tabarakallah. Okay, mashallah. Okay? So ibig sabihin, kapag dumating ang pagkakataon sa isang tao, kung pagpipiliin siya sa pagitan ng kanyang relihiyong Islam at saka ng kanyang pamilya,
So dapat ang advice mo batay sa iyong payo ay kailangan piliin niya ang kanyang pananampalataya kasi dito siya magtatagumpay at higit lalo sa kabilang buhay. Okay, meron tayong meron tayong question from the audience. Paano mo na pagtatagumpayan ang mga Muslim, ang mga obligasyon mo ngayon bilang Muslim? Ano ang tumutulong sa iyo para mapagtagumpayan ang mga ito? So I would like to repeat the question. Ito po yung question para sa iyo. Paano mo na pagtatagumpayan ang mga obligasyon mo ngayon bilang Muslim? Ano ang tumutulong sa iyo para mapagtagumpayan mo ang mga ito? Yung gantimpala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay, yung paraiso na hinahangad natin, yung paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung bang iniisip mo yung kabilang buhay, iniisip mo yung paraiso. 'Di ba? Mashallah tabarakallah. Ibig sabihin, yun yung nagiging lubid mo para panghawakan mo, para hindi ka basta sumuko sa mga pagsubok na dumating sa iyo. 'Di ba? Yun yung tumutulong ika nga sa iyo para mapagtagumpayan mo yung mga obligasyon mo bilang isang Muslim, 'di ba? Opo. Napakaganda. At tanungin ko lang, Ustad Alimuddin, habang you're scrolling out lahat ng ating mga comments, na mga hundreds na comments natin dyan sa Pilipinas. Muhammad Ali Oy, brother, anong tawag nito sa buhay mo bilang mashallah nag-sink in na sa'yo ang pagiging isang Muslim, at mashallah nakita namin kung gaano ka kasigasig sa iyong pananampalataya. Of course, ang pagmamahal, kanina sabi mo isa sa mga weakness mo ay ang iyong pamilya, lalo na yung mga anak, na kung saan ang iyong mga anak ngayon. Ilan ang anak mo ngayon? 2 or 3? Tatlo. Okay, na kung saan sila ang nagbibigay sa ng inspirasyon always. Kaya nga, bilang OFW ay nandito ka para sa kanila at of course para sa ibang pamilya mo. Now, sa kanilang paglaki, alam ko na nandun ka sa kanila pero wala ka sa kanilang tabi dahil nandito ka. Sa kanilang paglaki at kapag sila ay lumaki na, mashallah, bilang mga naway, inshallah, tuloy-tuloy ang kanilang pananampalataya sa Islam, paano mo ibabahagi sa kanila ang iyong karanasan? Paano mo ibabahagi sa kanila yung karanasan at yung mumunting mga kaalaman patungkol sa Islam? Sapagkat alam natin, ang ating mga anak, ang ating mga kabataan ay ang pag-asa ng ating umma. Sila yung mga kabataan na sumusunod sa Sunnah at ng Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, paano mo ito ibabahagi sa kanila in the future, sa hinaharap? Parang kumbaga ibabanding mo sila, tapos turing mo sila parang kaibigan lang, kasama mo sila sa pagsasabuhay ng Islam hanggat masanay sila, hanggang maunawaan nila ang sitwasyon. Ano yung hindi makakalimutan ng yung anak? I think meron kang anak na pinakapanganay, babae, na natutunan niya sa'yo. What do you think? Isa sa yung pagpapalaki ko sa kanila, paggagabay ko sa kanila sa Islam, na lagi ko sila pag oras ng araw pala ng Sabado, pag papasok sa madrasa, tapos sinasamahan ko sila sa masjid pag may mga lecture. Yun isa-isa hindi nila manlilimutan sa akin, na tapos banding kami kung saan kami nagpupunta. Pinapasyal ko sila. Mashallah. Alam mo, Ustad Alimuddin, saksi ako noon kasapagkat nung nagbakasyon ako, tinuro ako ni Brother Ali doon sa kanila, at I think nakita ko yung isa sa anak mo at na lalaki nung nakamotor tayo. Kasi feel ko yung sumakay sa motor na may sidecar, yun ang hinahanap-hanap ko wala dito sa Saudi Arabia. So saksi ako kung paano niya sila palakin. At naway, inshallah ta'ala, bigyan ka ng Allah ng taufik, ng maraming taufik upang mailaan mo ito at may bahagi sa mga anak mo. Ustad Alimuddin? Okay, I have a question from audience also, from Rizalita Rendal. I think siguro ay Muslim siya, hindi Muslim, I don't know. Sabi niya, Brother Muhammad Ali Oy, pumasok ka sa Islam ngayon, may maganda ba itong naidulot sa'yo? May nag-Islam na ba sa pamilya mo? So, she has 2 questions. At ang unang question niya ay, meron bang naidulot sa'yo ang pagyakap mo sa Islam? Kung meron man, ano ito, maaari mong ibahagi. Pangalawa, may nag-Islam na ba sa pamilya mo? Meron siyang naging magandang maganda sa akin, dahil yun nga, dahil na naitama yung maling paniniwala ko, at saka yung mga maling kinalakihan kung mga katulad ng mga bisyo, mga ganun ba.
na ito yung naalis ko. Tapos yun ay isa sa ngayon na naiwasan ko na ngayon sumasamba na lang tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos ang mga naging nagbalik Islam sa pamilya ko, una yung tita ko, tapos yung tito. Yung tita ko nasa Canada, nakapag-asawa siya ng Lebanese. Tapos yung isang tito ko na ngayon nasa Mindanao, na ngayon na MI na siya. Tapos may pinsan ako dito sa Damam. Ngayon dinadawaan ko yung isa kong tita na nandito sa Ubor, na gusto raw niya rin magbalik Islam, inshallah. Mashallah. Bago lumalim ang ating talakayan sapagkat tayo ay nakapagbigay na ng 1 hour and 24 minutes, inshallah. Meron akong pinaka-last question ngayon, but of course, bago ko ibigay yung last question ko kay Muhammad Ali Oy, guwahid Ustad Alimuddin. Okay, syempre ay tumutok na po sa mga ating programa dahil po ay meron kayong pagkakataon na manalo inshallah. At the end of the lecture, inshallah, magkakaroon tayo ng question from our guest, inshallah, kung ang tungkol sa kanya. 2 ba, Sensei, or 3 ang ating mananalo ngayon sa araw na ito? 3 ang ating mananalo. 3 ang mananalo natin na 50 real per mananalo. 50 pesos ika nga na load na mananalo. Okay, sa lahat ng mananalo. So, tumutok na po kayo ngayon kasi surprise yung mga katanungan natin, inshallah, para po sa inyo. So, bago ako magtatanong, personal question sa iyo, inshallah, galing sa akin, basahin ko muna yung tanong dito from our audience also, na kung saan sabi niya, from Rizalita Rindal, from Crystal May Sauda Bendoy. Meron siyang pangalawa tanong. Question is, who is your first love na non-Muslim? Pangatlo, is your best friend? Yun yung kanyang katanungan. Sino daw yung unang first love mo na non-Muslim, if you don't mind? I think, Then, pangatlo, tanong niya is, who is your best friend? Sino yung best friend mo? Ang hirap ng mga tanong, pang slam book. Nalimutan ko na kung sino yung... Inakalimutan mo no. Binara mo na siya, ano mo na. Okay? Okay, well, there's a trigger question dito. Meron tayo. Meron siyang sabi nating scenario na ibibigay sa iyo. Then tingnan natin kung anong pipiliin mo o sinong pipiliin mo. In a sinking boat, 1 to 6. Ibig sabihin sa mga nalulunod, isa-isang halimbawa sa isang bangka nandun ka, pati yung mga loved ones mo, sino man, ay nalulunod siya yung bangka na ito. Tapos kinakailangan mag-save ng isa. Your non-Muslim wife or your brother in faith? Brother in faith. Okay, mashallah. Your brother in faith, why? Bakit? Justify? Baka magtampo yung ano? Kasi di ba sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, yung kapatid mo Muslim ay kapwa mo kapatid sa Islam. Sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mashallah. Mas matindi ang kapatiran sa Islam kaysa kadugo mo sa kamag-anak. Mashallah. At yan ay nakalagay sa Banal Quran na malmu'minun na ikhwa. Sabi lahat ng tunay na mga mananampalataya ay magkakapatiran. Al-Muslim akul Muslim, ang Muslim ay kapatid sa kanyang Muslim. Ibig sabihin, practically speaking, walang hihigit sa paningin ng Allah maliban lamang sa ugnayang pagkakapatiran sa Islam. At of course, bago ko ibigay ang aking last katanungan kay Brother Muhammad Ali Oy, meron akong katanungan sa iyo, Ustad Alimuddin. Ito ay related sa ating mga pambabatas. Ano yung opinion mo bilang nagtapos ng Sharia? If it in case na ang isang brother ay isang Muslim at of course, ang isang sister ay sabihin natin, hindi Muslim, ika nga. At meron silang anak if it in case. Sa Pilipinas, nung itong brother na to ay pumunta sa gitnang silangan, ay dito siya nag-Muslim at ika nga nakakilala ng bagong sabihin natin, sister in faith, ika nga. Ngayon, dahil of course hindi maiwasan ang long distance relationship nila, lalo na ang babae ay hindi Muslim, hanggang sa itong brother na ito ay dahil nga sa sabihin natin, ibang kanyang naatupag, ika nga, nabigyan ng pagpapahalaga sapagkat itong sister dito ay may pananampalataya, ika nga. I think makakarelate dito si Muhammad Ali Oy, pero hindi lang siya, kundi maraming makakarelate sa aking tanong. Ngayon, do you think ba
na itong brother na to, alam natin na nagkukulang siya sapagkat whether we like it or not, nagkukulang isang brother sapagkat ang kanyang mga everyday na pakikipag-chat, ika nga, ay napupunta sa bago niyang iniibig, ika nga. O kaya baka pinakasalan na, ika nga, ang sister dito. Ano ba ang rulings dito sa pagpapabaya ng isang kalalakihan na brother natin, ika nga, na alam natin na ang nagtaguyod sa kanilang pamilya, minahal niya, nagmahalan sila, ngunit dahil hindi pa dumating sa kanyang buhay ang pagpapaalala, ika nga, ang mensahe ng Islam, kaya hindi pa niya nayakap ang Islam. At the same time, nagiging negative ang ating mga, sabihin natin, asawa na hindi pa Muslim sa Islam sapagkat dahil sa mga gawain ng ating mga brother, ika nga, hindi naman lahat, ika nga. Sapagkat ako naniniwala kapag ang isang brother may pananampalataya, hindi siya nagpapabaya, ika nga, whether sa time, sa pakikipag-chat o ano paman. At itong sister na to, isang non-Muslim na asawa sa Pilipinas, napabayaan hanggang sa nagkaroon sila ng sigalot hanggang sa naghiwalay sila. Ano ba ang opinion natin sa Islam na nagkaroon ng ika nga ng misunderstanding at the same time oras, ika nga, walang oras ang ating brother na ginugol niya ang kanyang buhay sa pag-aaral, sa kanyang trabaho bilang OFW at the same time sa kanyang asawa, ika nga, na new Muslim. Meron bang pananagutan ng ating brother, ika nga, na nag-Muslim? Actually, ano ba? Actually, kasi ang mahaba explanation mo, hindi ko alam kung ano yung tanong doon. Okay, ang tanong dito ay ang isang sister natin sa Pilipinas na hindi pa nag-Muslim, hindi niya niyakap ang pananampalatayang Islam sapagkat na misunderstood niya, ika nga, dahil sa kagagawa ng kanyang asawa na pumunta dito sa Pilipinas. Ang tanong ko dito ay, meron bang pagkakasala ang isang brother natin na yumakap sa Islam sa pagpapabaya sa kanyang asawa na hindi nag-Muslim at nakapaghiwalay sila dahil dito? So unang-una sa lahat, kasi pag sa ngalan ng salitang Muslim kasi, pag sinabi kasing Muslim, kaakibat ng isang Muslim ay walang iba kundi ang pagpaparating ng mensahe ng Islam. Isa sa mga turo sa atin ay Propeta ng Salam, balighu anni walau aya, ituro mo sa kanila at iparating mo sa kanila mula sa akin even a single verse. So ito ay isang obligasyon natin bilang isang Muslim pangkalahatan na individually ay kinakailangan ibahagis natin ang Islam sa ibang tao, ay sila man ay mga mahal sa buhay natin o sino man sa abot ng ating kaalaman at kakayahan within our limitation, according sa ating limitasyon. At sino man ang nagpapabaya sa obligasyon na ito, walang duda, anumang obligasyon na inatas sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Sharia, kapag ito ay napabayaan niya, merong specific na pananagutan sa kabilang buhay. At ang anuman ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala higit na nakakaalam kung ano yung kanyang maging kahinatnan. Yung mga bagay na ito, either patawarin siya ng Allah o either siya ay hindi patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay nasa decision at nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala at kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. But our concern here, bilang isang Muslim, kinakailangan na maiparating natin ng Islam sa mga mahal natin sa buhay, especially the most important ay sa ating mga mahal sa buhay. But the question is, the follow-up question, how could we convey the message of Islam to other people kung wala naman tayong kaalaman? So doon din nagkakaroon ng isang malaking issue at malaking pananagutan doon sa bagay na yaon. In the first place, bagsak na doon. Diba? Kasi hindi ang isang obligasyon, ang isang obligasyon na pagpaparating, kinakailangan kaakibat ito ang isa pang obligasyon, at isang obligasyon na ito na kaakibat ay walang iba kundi ang paghahanap at paglilikom at pagkakaroon at pagtahak ng landas ng kaalaman. Kasi para ma-convey mo na maayos yung mensahe ng Islam ayon sa tamang kaparaanan. So yun, yung isa sa mga bagay na dapat isaalang-alang lalo pat ng mga balik Islam. Kaya man payo ko sa mga balik Islam, the only key, the only sabi nating bridge para mataguyod mo ang Islam ay walang iba kundi ang pagtahak sa kaalaman. Kasi you cannot survive dito sa pananampalatayang Islam na tinahak mo kung wala kang elemento ng kaalaman. At napakahalaga nun. So ngayon ay ibibigay ko lang ang aking pinaka-last question sa ating guest na si Brother Muhammad Alioy. My last question, Brother Muhammad Alioy, para sa ating mga nanonood at para sa iyo, ano yung pinaka-advice mo, pinaka-payo mo sa katulad mo ika nga
na sabihin natin, nung hindi ka pa nag-Muslim, ika nga, nasa kulto, nasa kawalan, ika nga, nasa pagiging, sabihin natin, dunya, ika nga, ang buhay mo dati. You are, sabihin natin, you are enjoying the life of this world. Na alam natin na nasa maling landas, at the same time ay mali ang mga pinaggagawa. Para sa isang katulad mo dati, ano yung may papayo mo sa isang kababayan na naghahanap ng kaalaman na hindi pa niya nahanap ang Islam? Una mapapayo ko lamang sa mga kababayan natin mga Pilipino na hanapin nila at saliksikin nila yung tamang reliyon na kung saan ito ang reliyon na sinamba ng mga naunang propeta, kung paano sila sumamba. Ganon din dapat ang kanilang sundan na bahagdan ng mga propeta. Dahil ito, ang kanilang kaligtasan, ang paghahanap ng tunay na kaalaman sa kaisahan ng tagapaglikha. Follow-up question, ano ang may papayo mo sa katulad mo na nakapag-asawa ng dalawa na bigo at for the third time, inshallah, okay na, alhamdulillah, may papayo mo sa katulad mong isang ama na may 3 anak, na isang amang balikisla na may 3 anak na hanggang ngayon ay may mga challenges sa buhay? Patuloy lang ang buhay. Kailangan hanapin lang natin yung babae na alam natin na kaya tayong irespeto, igalang, at may takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag sinabi mo wag lalabas, wag lalabas. Tapos marunong sumunod. Kasi kung hindi siya susunod, hindi kayo magkakari, kumbaga sa amin, hindi magkakari. Ganun. Kaya dapat piliin talaga yung babae na alamin na kung ano yung background, kung mabuti ba siya sa kanyang pamilya, sa magulang, kung sabi nga kung tumutumbang ba, sumasagot, magalang siya sa pamilya, kapitbahay, pakikisama niya sa mga tao. Mabuting paugali, kumbaga, di ba? Oo. Nasa kanya yung good manners and right conduct. Okay, yung sabihin na doon sa sinabi mo kanina na pag sabing wag lumabas, kailangan wag lumabas. Paano pag nag-comply? Pwede nang lumabas. Okay. So mashallah, napakaganda. Sabi nga, choose wisely. Kailangan marunong kang pumili. At saka yung pagpili, at ito ay isang dagdag din na advice sa mga katulad na ganyang case. Kailangan pag pumili ka, isipin mo na yung pipiliin mong babae talagang yung bang igagalang ka, respetuhin ka, at igagalang ang iyong pamilya. Yung isa napakahalaga yung igagalang yung at the same time ay yung bang marunong siyang magpakbaba, yung karapatan niya, alam niya yung magiging karapatan niya, marunong siyang sumuko, mga ganun ba? Yung sabihin, obedient, talagang masunurin. Kasi kung pareho kayo boss, ay talagang tandaan natin, walang dalawang boss sa isang company, isa lang yung boss. Okay? Otherwise, sa bahay mo, ikaw yung boss o siya yung boss? You know, ikaw yung magsusuot ng saya at siya magsusuot ng pantalon. Ay, problema yan pag ganyan. Okay. So, alhamdulillah, maraming salamat sa iyong mga pagpaunlak. Bago, inshallah, magkakaroon tayo ng mga sabi nating mga question. Pero bago yan, gusto kong ito'y itanong sa iyo. Ikaw na bilang isang Muhammad Alioy na isang balik Islam, para sa iyo, para sa kailan mo masasabi na ikaw ay nagtagumpay? Alhamdulillah, ngayon na nasa Islam na ako, ramdam ko yung tagumpay ko. Pero ang tagumpay talaga yung makamtan natin yung kabilang buhay. Yung nasa dyan na yung pangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung makita natin siya. Mashallah. Ibig sabihin, hindi mo makukuha yung tagumpay na yun kung sa daigdig pa lang hindi ka nagtagumpay. Oh. Diba? So kailangan magtagumpay ka dito sa daigdig para makamit mo yung totoong tagumpay sa kabilang buhay. And the only victory sa dunya na ito ay tahakin mo ang tamang landas, ang tamang pananampalataya. At dahil dyan, yes, at dahil dyan, Ustad Alimuddin, bago natin bigyan ng pagkakataon, ang pinakahuling pananalita ang ating mahal na panauhin, at of course,
galing din sa iyo ang huling pananalita ay of course Brother Muhammad Alioy, isang pinaka-last na katanungan mula kay Brother Anwar. Paano mo pinapahalaga ng kapatiran? Sapagkat nakikita namin na napaka-yaman mo sa kapatiran, ang dami mong kaibigan, ang daming mga pinupuntahan mo. And in a few words, gaano kahalaga ang kapatiran sa Islam para sa iyo? Paano mo pinangalagaan ang kapatiran? Anong paraan ang ginawa mo para mapangalagaan ang kapatiran? Una, iniisip ko yung reward reward kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na yung napakalaga ng salitang kapatiran sa Islam. Sabi sa hadith na yung kapatid mo, kapatid mo sa pananampalatayang Islam. Ay lagi iniisip ko lagi ko gusto ko sila makita, parang kayo. Pag lagi tayong magkakasama sa dawa, sa pag-aaral, parang masaya pag nakikita ko kayo. Sila Ustad Ismail, lagi ako sa kanila. Tapos, kapag may pag-aaral, katulad sa inyo, Ustad, kapag may pag-aaral, gusto ko laging pupunta. Yan, ganyan. Tapos, iba yung banding noon kung ngayon nung hindi pa Muslim. At of course sa kaalaman ng ating mga viewers at sa lahat, of course sa Ustad Alimuddin, alam ko na isa kang kahabahagi ng SKDA at si Brother Muhammad Alioy ay isa siya sa pinaka-original na SKDA member natin. In fact, brown belt siya ng SKDA. At bakit ko to binanggit? Sapagkat of course, ang ating programa, isa sa sponsor ng ating programa ang SKDA. Kaya maraming salamat sa inyong pagtutok at isa na namang oras at kalahati na napagsaluhan natin gabi na napakasarap pakinggan ang boses ng ating mga dating Kristiyano na nag-Muslim na brother natin sa Islamic Kahanga, kung saan lahat ng kanilang mga pananalita na sumasalamin sa kanilang mga tagumpay at mga sabihin natin struggle sa life ay naibulalas nila ngayong hapon. Ustad Alimuddin? So alhamdulillah, actually kulang yung oras, yung 2 oras at 1 oras para talakayin natin yung kanilang buhay. Subhanallah. Subalit yung mga sinasabi lamang na dito ay yung mga highlights na mahahalaga lamang na nangyari sa kanilang buhay upang mailahad at upang magkaroon tayo ng aral na makukuha mula sa kanilang buhay na tinahak, struggles, challenges at iba pa. Alhamdulillah, nawa yung programa na ito ay nagbigay sa inyo at nagpuno sa inyo ng inspirasyon, lalo pat sa mga katulad natin mga Balik Islam. Pero mayroon tayong Yes. At of course, bago mo bigyan ng pinaka-last mark ang ating katanungan, gusto mo bang magtanong Muhammad Alioy or ako lang magtatanong para sa iyo, para sa ating mga viewers? Sapagkat alam ko na pauwi na si Alioy, ika-close nila ang opisina nila. Muhammad Alioy, ano yung pinaka-last na pananalita mo at ano ang tanong mo para sa ating mga manonood? 2 mananalo sa page ni Clive Channel, ni Ustad Alimuddin at isang mananalo sa page ni Anwar the Life. Go ahead, Muhammad. Pero bago yan, meron tayong bahagi ng programa, yung sabi natin yung icebreaker question. Okay, icebreaker. Okay, go ahead, Ustad Alimuddin. Okay, meron tayong mga icebreaker question dito. Mamimili ka na lamang kung sa alin sa dalawa. Okay? Then, una-una is, kape or tea? Ano bang gusto mo? Kape or tea? Kape. Okay, mashallah, mahilig ka talaga sa kape, no? Okay. Pangalawa, Saudi or Philippines? Saudi. Kasi nandito yung Islam. Dito yung Islam. Mashallah, tabarakallah. Ayaw mo sa Pilipinas? Sabi nga ni Jose Rizal, lang hindi marunong lumingon sa pinanggagalingan, may stiff. Ay, hindi makakarating sa paroroonan. Pilipinas ulit. Sa Pilipinas ulit, hindi ka makaka-uwi. Lagot ka. Okay. Pangatlo, anong gusto mo? Da'wa or shahada? Da'wa or shahada? Da'wa. Gusto mo ng da'wa? Ayaw mag-shahada? Kasi wala ring shahada kung walang dawa. Paano magsashahada din sa Alimuddin kung walang dawa? Ay, alam mo, kasi may mga ganun ng tao na gusto kong magpa-shahada lang. Ayaw kong magdawa pero gusto kong magpa-shahada. Pero kay Muhammad Alioy, hindi pwede yun. Dawa, mashallah, tabarakallah. Okay. Anong gusto mo? 1 wife or 2 wives? 3 wives. 1 lang muna. 1 lang muna. Okay. Actually, hindi pa niya, bagamat siya ay maraming asawa, sensei, pero wala pa siyang experience paano pagsabayin na magkaroon ng 2 wives. Kasi yung una mga natapos na. Natapos na mga ganyan. Okay? Then pangatlo, panghuli is nakaraan or hinaharap? Hinaharap. Mashallah. Bakit? Ayaw mo lang nakaraan? Bakit?
Wala na, At ano na tandaan yun mo, eh. tandaan mo yung Ika nga, nakaraan. Yan yung palaking bagay paano ka naging ngayon dahil sa nakaraan. Hala. alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, mas gusto mo yung hinaharap sa kadahilanan, yung hinaharap ay walang hanggan. Kasi masaya siya sa buhay kung anong meron siya ngayon. Yun. Muslim na tayo. Sino daw best friend mo? Okay, meron daw ni nasagot, nagtampo yung nagtatanong, sino ba yung best friend mo? Hmm. Siyempre, ikaw lang. Okay. Ikaw lang. Napaka-general term, safe yung answer niya, ikaw lang. Ang dami ikaw. Sino specifically? Siyempre, lahat. Sino? Bolero talaga. Okay. So, mashallah, tabarakallah. Maraming salamat. Okay, jazakallah khair. So, Alright. bibigyan natin. So ano yung pinakahuli mong pananalita, Brother Muhammad Ali, Yes. sa lahat ng mga kaibigan mo, ng mga hindi Muslim at mga kaibigan mo sa Islamic Center na nakakilala sa'yo, thousands ang nanonood sa atin worldwide, hindi lang dito sa Gitnang Silangan, maging sa Pilipinas, sa iba mang parte ng ating mundo. Go ahead, Brother Ali. Okay. So, ibig sabihin yung panghuling pananalita mo, don't forget, after that, yung tinatawag na katanungan para sa ating mananalo, inshallah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan yung itatanong mo, yun yung naibahagi mo kanina. Inshallah. Gusto mo ba kami ang magtanong or ikaw ang magtanong? Kayo na lang magtanong. Okay, so sige, since ikaw okay, na lang ako magtanong, inshallah. Okay, Okay, go ano ahead. po yung panghuling pananalita mo para sa ating audience, para sa lahat? Your floor is yours. Para sa mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, payo ko una sa aking sarili na maghanap tayo ng kaalaman. Saliksikin natin, pangingatan natin yung tauhid natin at layuan natin yung mga gawaing shirk at mga bida. Dahil pag iningatan natin yung ating tauhid, magtatagumpay tayo sa kabilang buhay. Tuloy-tuloy lang pag-aaral, kahit may pandemic, sa ganito pamaraan na nakapaghanap tayo ng kaalaman. Katulad kina ustads, tsaka marami na ngayong mga ustads natin na active sa social media, gumagawa ng paraan para maging maparating ang tamang akida, tamang kaalaman sa Islam. So napakaganda. Go ahead. Sa mga hindi pa mga Muslim, saliksikin po natin ng Islam dahil ito ang tunay na relihiyon na pananampalataya. At bago magbigay ng pinakahuling balangkas at pagtatapos ng ating programa, ang ating mahal na Ustad Alimuddin, ang aking ka-co-host sa ating programa, ang katanungan na sinusubaybay ng ating mga viewers, na milyon na mga viewers, pinag-usapan milyon sapagat milyon ang gumagamit ng social media. Ang ating katanungan na mag-uwi kayo ng limpak na hindi mabilang pero nabibilang na 50 pesos na load ay ito. Isang tanong at isang sagot para sa inyo. Okay? Dalawang mananalo sa page ni Ustad Alimuddin Onofre at isa sa Alaikum assalam wa rahmatullah, kif al-hal? Kullu tamam? Alhamdulillah. Wa alaikum assalam, brother. Alhamdulillah, kullu tamam, alhamdulillah. Ngayon, at isa sa page ni Anwar. Ang tanong, mga kapatid, ilabas nyo na inyong mga cellphone at ilabas nyo na inyong mga sapagkat ang tanong ay, ano po ang pinakakumpletong pangalan ng ating butihing guest palauhin for today nung hindi pa siya nag-Muslim? Okay? Ano ang kanyang kumpletong pangalan nung hindi pa siya nag-shahada? Ika nga, nagbalik Islam. Ika nga, okay? The floor is yours, Brother Ustad Alimuddin, para sa ating pag-close ng ating program. Okay, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yung mga sumasagot lang po, sagot lang po kayo ngayon, automatic mismo malalaman kung sino yung kasagutan sa pamamagitan ng inyong pag-comment ng inyong kasagutan, ng tamang kasagutan dito sa comment section. Okay? So, alhamdulillah, unang-una sa lahat ako nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay walang iba kundi ang kapatid natin na lupad kay sa aking ka-host ngayon na si Akh Ali Kamlon, na mashallah tabarakallah, talagang walang kapaguran sa pagbahagi at pagsuporta ng ganitong klase ng programa, at sa totoo lang ito yung kanyang mga gustong-gusto mga programa, mashallah. Mayroong mga interaction, mga nagkatanungan at iba pa, na kung saan ay tumutulong pa sa atin para maibahagi at mailabas ng mga guest natin yung kanilang mga hinanaing baga, o kung yung
yung kanyang mga experience at ang kanilang mga kwento ng kanilang mga buhay. At gayon din, siyempre sa ating mahal na guest ngayon, mashallah, si Muhammad Ali Oy, bukod sa mashallah personal na kilala namin si Muhammad Ali Oy, talagang kapatid, kaibigan, mashallah, at maaasahan yung kapatid natin ito. So jazakallahu khair bro sa yung pagpaunlak sa aming imbitasyon. At gayon din sa ating mga isusunod na guest. Inshallah mga kapatid, sa sino man ang lalo pa sa mga nanonood ngayon na gustong ibahagi nila ang kanilang buhay sa pamamagitan ng programa na ito, mag-PM na lang po kayo sa amin, magpadala kayo ng mensahe sa akin na ustads o kapatid, gusto kong i-share ang aking buhay sa pamamagitan ng iyong programa. Wala po problema. Inshallah, papakinggan po namin yan at kayo po ay willing naming aanyayahan dito sa aming programa at mailagay dyan sa hot seat, inshallah subhanahu wa ta'ala. At gayon din sa higit sa lahat ng ating viewers, wallahi hindi ito mabubuo yung programa na ito. Maliban wala lamang tayong mga viewers. At ang ating director, behind the program, ang ating director. Higit sa lahat, walang duda yung ating director na si Sheikh Marwan Lumarda, mashallah talagang very supportive siya sa ganitong klase. Pero pagdating sa kaalaman, maasahan mo yung kapatid natin niya. Sino man pang gusto magpa-direct, mag-pay na kayo sa kanya. Anyway, sa ating mga mahal na kapatid na nakikinig sa atin ngayon, nagsububay sa atin ngayon, mula sa iba't ibang panig ng mundo, Pilipinas, Saudi Arabia, dumating na sa New Jersey, sa New York, mashallah, maging sa mga nasa Japan, meron nanood sa atin mga taga-Japan, Indonesia, meron taga Malaysia, Singapore, meron po taga Jordan, taga Oman, taga Kuwait, Dubai, at iba pa, mashallah, tabarakallah. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay na talagang hindi kayo nag-iwan sa amin na bagamat yung programa na ito, it is very rare sa mga programang makukuha ninyo at makikita niyo sa aking page na usually lecture talaga pero iba ang programa na ito mga kapatid. So andyan pa rin kayo para sumubaybay at para tumutok. Credit po sa inyo lahat, mashallah tabarakallah. So maraming po salamat sa mga nagkomento. Jazahumullahu khair. Nawa inshallah yung programa na ito, panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay maging instrumento at maging tulay ang programa na ito para sa magbigay ng inspirasyon sa ating lahat at makukuha natin ng aral inshallah subhanahu wa ta'ala mula sa iba't ibang klase ng tao. So maraming po salamat. Yes, of course, Abu Safia, meron lang tayong idadagdag sapagkat i-grab natin ang oportunidad sapagkat okay na si Ali Oy. Ustad, ikaw na ang bahala inshallah sa ating mga next guest inshallah at kayo ito ay kaabang-abang ng ating mga viewers. At of course, magpo-promote mo lang ako bago ka magmamaalam. Gusto ko lang mag-promote next week po sa Friday ay aabangan natin ang isa sa kaabang-abang na magiging guest natin inshallah na ustad at tagapangaral ng Islam. Yan po ay sa Friday pagkatapos po ng Salatul Jum'ah. At the same time po, sa Saturday po next week ay mapapakinggan po natin Sabado ng umaga ang mga hinaing at mga salita ng ating mga butihing mga kabataan Muslim sa Pilipinas. At hapon po, abangan nyo po ang TGIS episode 3 na tayo next week inshallah kasi ngayon ay episode 2 na. Hanggang doon lang. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. So maraming pong salamat. Jazakumullahu khair. Kayo po ay nanood ngayon at magtatapos na po sa ating programa pinamagatang TGIS, Their Journey to Islam, Stories. Inspiring Filipinos, Revert Muslims dahil ang kanilang mga talambuhay, ang kanilang mga kasaysayan ay napakahalagang malaman at kinakailangang marinig. So maraming pong salamat. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Nas'alullah ifikana bimakul na wasami'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.